Sa araw, isa siyang abogado na ginagamit ang batas para palusutin ang mga basura. Sa gabi, gumagamit siya ng bala para ipadala sila sa hukay. Bawat kliyenteng pinagsilbihan niya ay walang dudang may kasalanan. Yung tipo ng napakaruming mayamang kriminal na kahit mga sikat na law firm ay tumatangging ipagtanggol. Ginamit ni Inhoud ang bawat posibleng butas sa batas para linisin ang kanilang pangalan, na nagdulot hindi lang ng galit ng mga pamilya ng biktima, kundi pati na rin ng walang tigil na atensyon mula sa media. Nang hagisan siya ng itlog ng mga nagluluksanag pamilya, kalmadong umalis sa lugar ang respetadong abogado. Pagbalik niya sa sasakyan, biglang humagalpak ng tawa ang dating kaawa-awang kliyente. Umupo si Inhoud sa tabi niya na nakangiti at sumisipsip na parang isang tapat na alipin. Doon nagtanong si Chairman Park ng may pagtataka, sa dami ng ebidensyang laban sa akin, paano mo nabaliktad ang lahat? Inosenteng sumagot si Inhoud dahil wala namang ebidensya sa simula pa lang. Kaya't may pipilit kong wala ito. Kung tatanungin mo kung saan napunta, hindi ba't mailalagay mo ako sa alanganing sitwasyon? Tumahimik silang dalawa. Pagkatapos ay sabay silang nagtawanan. Lubos na nasiyahan si Chairman Park at ikinonsidera pang ang gawing pinuno ng kanyang legal department si Inhoud. Sinabihan siya ni Inhoud na magpahinga ng maayos at sinabing magkikita sila muli sa lalong madaling panahon. Nang gabing iyon, nakipagkita si Chairman Park sa dalawang kalaguyo. Habang umiinit na ang mga bagay-bagay, nakarinig ng ingay ang babae sa may bintana. Nagmamadali siyang nagbabala na may tao sa labas. Ang nanghimasok pala ay si Inhoud, na kaswal na sinabing namamasyal lang siya. Natigilan si Chairman Park. Anong pinagsasabi mo? Nasa ika-34 na palapag ito. Pasigaw niyang sabi, bakit ka nandito? Tapos na ang trabaho. Kalmadong sumagot si Inhoud, hindi ba't sinabi kong babalik ako? Bukod pa riyan, para ito sa isang bagong komisyon. Umupo si Park na litong-lito. Mabilis na idinagdag ni Inhoud, pagkakamali ko. Nakalimutan kong ipaliwanag kanina. Ang kasong ito, mahina niyang sabi, ay hindi ipinagawa sa isang abogado. Mumisi si Park. Hindi ko alam kung ano sa tingin mo ang nangyayari, pero nagkakamali ka ng tao. Pagkain ng aso ang kinakain ng aso, kung maglalakas loob ang isang aso na hangarin ang pagkain ng tao. Wawasakin ito. Nagsalita si Inhoud sa mahinang boses. Chairman, may isang sikat na kasabihan sa ilang uri ng trabaho. Ang mga nagpapakadalubhasa lang sa iisang bagay ay third rate. Yung mga dalubhasa sa lahat ng armas ay second rate. Tumulo ang malamig na pawis sa likod ni Park habang naaalala niya ang mga chismis tungkol sa isang taong kayang pumatay gamit ang mga galamay ng pugita. Nagpatuloy si Inhoud. At para sa first rate, sinasabi nilang lahat ng bagay sa mundo ay maaaring maging armas. Umungol si Park, sige, halika, first rate. Tignan natin kung ano ang mas mabilis, galamay o bakal. Tinapos ni Hauji ang pag-assemble ng kanyang baril at sumimangot. Anong pinagsasabi mo? Third rate ako. Agad na binitawan ni Park ang kanyang katana at itinaas ang kanyang mga kamay. Pandaraya yan. Isa kang abogado, hindi hitman. Matapos ang sandaling pag-isip, sinabi ni Inhoud, isang abogado at isang killer. Sa madaling salita, isang killer lawyer. Kung bakit niya tinahak ang parehong landas, kailangang magsimula ang kwento sa isang lugar. Sa bansang ito, mayroong isang organisasyong kilala bilang Glory Club. Sa panlabas, sinasabi nitong naglilingkod ito sa sangkatauhan. Sa katotohanan, isa itong madilim na sindikato na nagbebenta pa ng pagpatay bilang serbisyo. Si Inhoud, codename Road, ay isa sa mga voluntaryong nabuhay sa sahod na ibinabayad nila. Isang araw, bigla siyang napaisip. Gaano katagal akong mabubuhay ng ganito? Kung ilalaan niya ang buong buhay niya sa club, rank na ang pinakamataas na mararating niya. Hindi pa niya nakikita sa sarili niyang mga mata ang isang halimaw na tulad ni Bardero. Para sa kanya, ang mga ganoong nilalang ay halos alamat na. Sa loob ng Glory Club, si Rank, ika-16 na pwesto ang hangganan ng kanyang kakayahan. Kahit na maaaring ikamatay niya ang kanyang trabaho anumang oras, napagtanto niya na wala siyang ideya kung ano pa ang maaari niyang gawin habang dumadaan sa isang sushi restaurant. Naisip pa niya kung dapat ba siyang magtrabaho doon. Tutal, ang tanging bagay na alam niyang gamitin ay kutsilyo. Doon niya napansin ang isang ad, ang nag-iisang pagkakataon para baguhin ang iyong buhay, maging isang abogado. Binaliwala ito ni Inhoud. Nakakita na siya ng hindi mabilang na mga scam na tulad nito. Gumagana lang ang mga ito sa mga taong talagang bagay para dito. Ang ikinagulat niya ay tila mayroon siyang talento na hindi niya alam, isang kakayahan sa pag-aaral. Ang talentong iyon ang nagdala sa kanya hanggang sa maging isang lisensyadong abogado. Tuwang-tuwa siya. Hanggat hindi na nakataya ang kanyang buhay, ang paghahanap buhay gamit ang salita sa halip na armas ay ayos lang sa kanya. Gamit ang perang kinita niya sa pagsugal ng kanyang buhay, nagbukas siya ng sariling law firm na kumbinsidong ligtas na pera na lang ang kailangan niya mula noon. 5 buwan ang lumipas, wala siyang nakuha ni isang kaso at nalulunod na sa interes ng utang. Kung kailan nagsisimula na siyang maghanap ng lugar para tahimik na maglaho, isang malaking komisyon ang dumating. Hindi nagtagal, nakaupo na si Inhoud sa harap ng kanyang kliyente sa loob ng isang prison visiting room. Ang kliyenteng iyon, si Zhao Daozhan, ay isang basura na sinukuan na ng lahat ng ibang abogado.
Kahit na walang ipinakitang respeto si Zhao. Bakit ang tagal mo? Ngumisi siya. Nakuha mo na ang pera. Magsimula ka ng magtrabaho. O ayaw mo bang kumita ng pera? Sinabi ni Bayan Haoji na bawiin niya ang mga sinabi niya, ngunit inismiran lang siya ni Zhao. At kung hindi ko gagawin, namumutok ang mga ugat sa kanyang noo. Sumagot si Bayan Haoji nang nagingit-ngit ang mga ngipin, abogado na ako ngayon. Kaya 3 beses ko lang itong pagbibigyan. Tumawa si Zhao. At sa ika-4 na beses. Ano na? Anong gagawin ng isang duwag na tulad mo? Sa kanyang imahinasyon, ibinaon ni Bayan Haoji ang isang pin diretso sa kamay ni Zhao Dotsan. Sumugod ang kanyang katawan, isang kamay ang mahigpit na humawak sa lalamunan ni Zhao. Tinitigan niya ito ng masama at umungol. Kahit ikamatay ko pa, pupunitin ko ang lalamunan ng isang gagong tulad mo. Umiiyak na si Zhao Daozhan, nanunumpa sa gitna ng mga luha na mag-iingat na siya sa kanyang mga salita mula ngayon. Pero hindi pa tapos si Bayan Haoji. Sa munting punk, nag-snap siya. Ang lakas ng loob mong magsalita nang walang galang sa mga nakakatanda sa'yo. Pagkatapos, sumingit ang boses ni Zhao sa eksena at nabasag ang pantasya. Lahat ng nangyari ay nasa isip lamang ni Bayan Haoji. Sa katotohanan, kailangan niya ang napakalaking bayad na ito para mapanatiling bukas ang kanyang law firm. Kaya humingi siya ng paumanhin, pilit ng umingiti, habang tahimik na nanunumpa na balang araw, personal niyang haharapin si Xiao Dozhan. Pagkaupo muli, mahinahong ipinaliwanag ni Bayan Haoji, mahirap ang kasong ito kahit para sa hukom. Malinaw ang mga katotohanan. Inatake mo ang isang dumaraan, pinatay mo siya, at ang buong insidente ay nakunan sa kamera. Nagkibit balikat si Xiao, o ano ngayon? Trabaho mo na ilabas ako. Yumiling si Bayan Haoji. Ang tanging pagpipilian ay isang kasunduan sa pamilya ng biktima, ngumisi si Zhao. Kung gayon, may solusyon. Pumunta ka at papayagin mo sila. Sa loob-loob niya, nagmura si Bayan Haoji. Kung ikaw yon, papayag ka ba? Di nagtagal, pumunta na siya sa bahay ng pamilya ng biktima. Habang papunta, hindi niya mapigilang magreklamo sa sarili. Sinong baliw ang magpapatawad sa taong pumatay sa kanilang pamilya? Siguro dapat bumalik na lang ako ngayon. Gayunpaman, pinaalalahanan niya ang kanyang sarili. Nakaligtas siya ng 15 taon sa larangan ng digmaan. Ang pagkumbinsi sa isang tao na pirmahan ang isang kasunduan ay maaaring hindi imposible. Di nagtagal, nakilala niya ang anak ng biktima, si Jian Juhoy. Kahit lumuhod pa si Bayan Haoji, malamig siyang sinabihan ni Jian Juho na umalis. Walang ibang pagpipilian, inilabas ni Bayan Haoji ang kontrata ng kasunduan. Pirmahan mo ito, at makakatanggap ka ng 1,000,000,000,000,000,000,000 perang aabutin ng 42 taon para maipon sa 2 milyon won bawat buwan. Habang nagsasalita siya, lumitaw sa labas ng bintana ang mga anino ng papalapit na mga yapak, malinaw na mga hindi inaasahang bisita. Walang sinuman sa kanila ang nakapansin. Mahinang nagsalita si Jian Juho. Kapag pumirma ka, mapupunta sa iyong account ang 1,000,000,000,000,000 won. Kung kayo po, Ginoo, ang kaharap ay isang halimaw na pumatay sa inyong ama at itinapon ang kanyang katawan sa ilog, mapapatawad niyo ba siya? Natigilan si Bayan Haoji. Alam niya ang sagot dahil hindi rin siya magpapatawad. Sakto noon, marahas na isinara ang pinto, sinisira ang panandaliang katahimikan. 2 malalaking lalaki ang pumasok, sinasabing nandyan sila para maningil ng utang kay Jian Jiho. Agad na nakilala ni Bayan Haoji ang gasgas ng panloloko. Kahit ilang beses igiit ni Jian Jiho na wala siyang pera at hindi kailanman umutang. Tumanggi silang umatras. Biglang sumabat si Bayan Haoji, mahina ang boses. Maaari ba nating pag-usapan ito ng maayos? Ang lalaki sa harap, si Wu Taisik, ay hindi alam kung sino siya at mainat siyang tinitigan. Ilang sandali pa, itinaas ni Bayan Haoji ang 2 kamay na tila humihingi ng paumanhin, ipinapaliwanag na isa lang siyang abogadong napadaan. Kinuha niya ang kanyang briefcase at umalis. Habang pinapanood ang kanyang likuran, umisi si Wu Taisik. Mukha pa siyang mamamatay tao kaysa sa isang abogado. Nagsimula na ring magduda si Jian Jiho kung sino talaga ang kakaibang lalaking ito. Pagkaalis sa apartment, mabilis na kinontak ni Bayan Haoji si Zhao Daozhan. Ginawa ko na ang lahat ng aking makakaya, ngunit sariwa pa rin ang pagluluksa ng pamilya. Hindi sila papayag sa ngayon. Gayunpaman, idinagdag niya, ang pagbubukas ng puso ng mga tao ang pinakamagaling kong gawin. Magbabago rin ang isip nila sa huli. Putulin mo na ang tawag. Hindi na kailangan. Ang 2 peking maniningil na ang bahala doon. Samantala, tinitigan ng 2 si Jian Jeho na may nakakatuwang mga ekspresyon. Habang sila ay nalilibang, nailabas na ni Jian Jeho ang isang box cutter. Kahit na, hindi nila siya sineryoso kumpara sa kanilang malalaking pangangatawan. Mukhang mahina at walang kapangyarihan si Jian Jeho. Hinablot ni Wu Taisik ang kanyang buhok at sinampal siya ng malakas sa mukha. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw si Bayan Haoji sa bintana, sinasabing bumalik siya para sa mga papeles ng kasunduan na kanyang nakalimutan. Sa katotohanan, malamang na sinadya niyang iwan ang mga iyon dahil nag-aalala siya para kay Jian Jeho. Hindi ito gaanong pinansin ng 2 lalaki. Habang inabot ni Huang Kyung-gil para itulak si Bayan Haoji, sinamantala ni Jin Jae-hee ang pagkakataon at hiniwa ang braso ni Wu Taisik gamit ang cutter at nakawala.
Sa galit, sinipa siya pabalik ni Wu Taisik ng buong lakas. Isang estudyante, walang laban sa kanya. Habang nagpapatuloy si Wu Taisik sa kanyang mga banta, sinira ni Ben Haoji ang bintana sa isang sipa, pumasok na parang isang bala. Tumama ang kanyang tuhod diretsyo sa mukha ni Wu Taisik. Natigilan si Jin Jeho sa gulat. Magaang lumapag si Ben Haoji, perpektong balanse, habang bumagsak si Wu Taisik sa sahig na may malakas na kalabog. Habang nakatayo ng tuwid, mahinahong nagsimulang bigkasin ni Ben Haoji ang batas. Artikulo 319 ng Kodigo Penal ng Bansang I. Ang legal na trespassing ay may multang hanggang 5 milyon isa o hanggang 3 taong pagkakakulong. Debt Collection Act, Artikulo 9, ang paggamit ng labag sa batas na paraan ng walang katwiran na nagdudulot ng takot, pagkabalisa, o pinsala ay may parusang hanggang 3 taong pagkakakulong. Nang makita ito, agad na kumuha ng kutsilyo si Huang Qiongil at sinubukang tambangan siya mula sa likuran. Lumingon si Ben Haoji at isinaksak ang kanyang siko diretsyo sa tiyan nito. Nang mapagtantong nagiging pangit ang sitwasyon, sumugod si Wu Taisik dala ang kanyang patalim, inuutusan si Huang na pigilan si Ben Haoji. Tiniempo niya ang kanyang galaw at lumundag, ngunit nanatiling nakatayo si Ben Haoji, kalmado sa nakakabahalang paraan. Sa sumunod na sandali, marahas na iwinaksi ni Ben Haoji ang pagkakahawak ni Huang, pagkatapos ay sumipa patagilid ng hindi man lang lumilingon, pinatalsik ang nasa ere na si Wu Taisik. Hinablot niya ang sinturon ni Wu Taisik habang gumagalaw at nagpatuloy sa isang walang emosyong boses. Ilegal na pagpigil, Kodigo Penal, Artikulo, ilegal na pagkulong sa ibang tao, ay may multang hanggang 7 milyon isa o hanggang 5 taon sa bilangguan. Nakatayo roon si Ben Haoji, kahanga-hanga at matalas ang mata. Nanatiling natigilan si Jin Juhu, baka sa kanyang mukha ang gulat. Nagpatuloy si In Haoji, napakamahal ng hairstyle na ito at akala ninyong mga tanga ay masisira ninyo ito. May ideya ba kayo kung gaano nakakatakot ang isang mamamatay tao, isang abogado kapag nawala siya sa kanyang sarili? Ang inyong mga banta ay walang iba kundi pagpapahiya sa sarili. Sa legal na usapan, ang kabuang multa ay dapat 42 milyon isa. Pero dahil hindi ako tumawag ng pulis, ito na lang ang kukunin ko. Isa pa, nirecord ko ang lahat. Ilegal na pagpigil, marahas na pang-aabuso sa paniningil ng utang, napakalinaw ng audio. Kung mayroon kayong mga legal na katanungan, huwag mag-atubiling kumonsulta sa akin. Ibinigay niya ang pera kay Jin Jeho. Kunin mo, Jeho. Sinwerte ka ngayon dahil may abogado sa paligid. Maging alerto ka mula ngayon. Bigyan mo ng maayos na paalam ang iyong ama at ihatid siya ng tama. Tungkol naman sa mga basurang ito, tatawag ako ng pulis at ipapalabas sila. Nang palabas na sana si Ben Haoji, sumigaw si Jin Jeho mula sa likuran. Mister, pabalang na sumagot si Ben Haoji. Hindi ba sinabi ko sa'yo na hindi ako mister? Nagpatuloy pa rin si Jin Jeho. Mister, hindi ka naman talaga abogado, di ba? Agad na lumingon si Ben Haoji at sumigaw, hindi nga. Natigilan siya at nagmamadaling iwinasto. Ang ibig kong sabihin, hindi ako mister. Abogado ako. Sabihin na lang natin na abogado ako sa ngayon. Seryoso siyang tiningnan ni Jin Zihu. Mister, nag-umbok ang mga ugat sa noon ni Ben Haoji habang tinatapos ni Jin Zhu ang sasabihin. Gusto kitang i-hire. Hindi makapaniwalang tinitigan siya ni Ben Haoji. Magalang na inilahad ni Jin Zhu ang pera. Si Jiao Dotsan, ang lalaking pumatay sa tatay ko. Pakiusap, patayin mo ang gagong yon. Nagmamadaling kumumpas ang mga kamay ni In Haoji. Jehu, hindi yan ang ipinunta ko rito. Sa pulis mo dapat dalhin yan. Abogado lang ako. Kailangan ko na talagang umalis. Nakatayo lang doon si Jin Jeho, ang pagkadismaya ay unti-unting pumapatay sa kislap ng kanyang mga mata. Sa isang sandali ng pagkataranta, muntik nang tumungo si Ben Haoji sa basag na bintana, saka inayos ang sarili at bumulong na pinto. Gamitin natin ang pinto. Kinakabahang humakbang siya patungo sa pinto, sinusubukan pa ring bigyang katwiran ang sarili. Mukhang nagkamali ako ng daan. Nangyayari yan sa buhay. Ang mga pinto ay may 2 daanan. Bigla siyang huminto. Isang kakaibang ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Bakit hindi ko naisip yon? Una, babayaran ko si Jin Zehe ng settlement money at kukunin ang kasunduan. Tapos pupunta ako sa korte, ipagtatanggol si Xiao Dozan at kokolektahin ang legal fee ko. Pagkatapos, tatanggapin ko ang komisyon ni Jin Zehe na binayaran gamit ang settlement at papatayin si Zhao Daozhan bilang isang hitman. Ibig sabihin, doble ang pera. Isang malaking dobleng komisyon. Nanatiling hindi gumagalaw si Jin Jeho. Inabutan siya ni In Haoji ng panyo at mahinahong sinabi, punasan mo ang iyong luha, kliyente ko. Ako, si Abogado Ben Haoji, ang sisigurado na malinis na maaalis ang taong yon. Kinaumagahan, dumating si Jin Jeho sa law office ni Ben Haoji at natigilan sa tanawing nasa harap niya. Masyadong mabait na tawagin itong law firm. Mas mukha itong taguan ng mga kriminal. Matapos mag-atubili ng matagal, pinilit niyang tumapak sa palapag kung saan matatagpuan ang opisina. Pagdating niya sa pinto, umalingaw-ngaw mula sa loob ang mga sigaw ng paghihirap at paghingi ng tulong. Agad na lumingon si Jin. Kailangan kong makaalis dito.
Ngayon, ngunit ayaw gumalaw ng kanyang mga paa dahil malinaw niyang narinig ang isang tao sa loob na nagsasalita tungkol sa pagpira-piraso ng tao at pagbebenta ng mga bahagi. Nagngangalit ang mga ngipin, bumalik si Jen Juhu. Nagkamali ako ng pagkilala sa kanya. Sa pagtingin pa lang sa kanya, masasabi mong isa siyang basurang gangster, walang pinagkaiba sa iba. Nilakasan ang loob, sumugod siya sa loob para pigilan ang karahasan. Mariing nakapikit ang mga mata, mataas na nakataas ang telepono. Sumigaw siya, tumawag na ako ng pulis. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, natigilan siya. Nakatayo si Yan Haoji sa harap ng ngeye. Ang mga sigaw ay galing sa mga artista sa isang dramang pinapalabas sa screen. Nagmamadaling humingi ng paumanhin si Jen Jehu. Kaya pala pinapalo mo ang ngeye. Luma na kasi, paliwanag ni Yan Haoji. Kailangan mong paluin para magkaroon ng picture. Naiilang na tumawa si Jen Jehu. Hindi mo rin ako sasaktan, di ba? Di ba? Nang malinawan ang hindi pagkakaunawaan, pinaupo siya ni Yan Haoji sa sopa at inabutan ng isang tasang may markang E only. Max Blend. 2 stick, sabi niya. Habang tinitingnan ang tasa, bumulong si Jen Johal, hindi ba dapat para ito sa na kliyente? Kalmadong ipinaliwanag ni In Haoji. Masyadong mapait yon, hindi maganda sa kalusugan mo. Ang isang kaedad mo ay nangangailangan ng matamis para mapanatili ang lakas. Pagkatapos ay dumiretso na siya sa punto. Ngayon, maaari na ba tayong mag-usap ng negosyo? Kung gusto nating mamatay si Xiao Dozan, ang unang hakbang ay ang palayain siya. At dyan ang tunay na problema. Tulad ng alam mo, ang kanyang mga krimen ay sobrang halata. Bawat detalye ay ganap na dokumentado, na para bang gusto niyang matagpuan ang mga ito. Sa madaling salita, ang taong ito ay dapat talagang imposibleng palayain. Hindi napigilan ni Jianzhu na suminghal. Masyadong kampante ang pagkakasabi mo niyan. Ngumiti si Yan Haoji. Ngunit ang kuya mo rito ay may solusyon na babago sa imposible. Jin Jeho, ako si Abogado Yan Haoji. Malamang alam mo na ang sagot ngayon. Natulala si Jin Jeho. Hindi niya inaasahan na ganito kalalim ang investigasyon ni Yan Haoji. Noong sabik na si Jin Jehu na makitang lumaya si Xiao Dozan, pinigilan siya ni Yan Haoji. Dahil kahit na walang paraan para tuluyan siyang makatakas, hindi mapipigilan ng areglo ang parusang kriminal. Lasing na pagmamaneho, hit and run, pagtapon ng katawan, bawat hakbang ay nakunan ng kamera. Kahit ang presidente ay hindi makikialam sa kasong tulad nito. Ano ang dapat kong gawin? Ang plano ay dobleng bayad. Hindi. Isang perpektong dobleng komisyon, pero bumagsak agad sa unang hakbang. Nag-atubili si Jin Juhu, saka nagtanong, pero sa mga pelikula, pumupuslit ang mga undercover agent at minamanipula ang ebidensya. Ganoon din ba ang ginagawa ninyo, Mr.? Agad siyang iwinasto ni Yan Haoji. Hoy, abogado ako. Pagmamanipula ng ebidensya, trabaho yan ng espiya. Bigla, isang napakagandang ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Tuwang-tuwa niyang hinawakan ang kamay ni Jin Jeho. Jin Jeho, alam mo ba kung gaano kakatalino? Hindi nagtagal dahil sa kakulangan ng ebidensya, opisyal na pinalaya si Xiao Dozan. Ang desisyon ay nagdulot ng malawakang galit mula sa publiko. Habang nambabato ng itlog ang pamilya ng biktima, nakangiting nakatayo roon si Yan Haoji, hindi umiilag ni isa habang si Xiao Dozan ay iniiwasan ang lahat at ng asar. Lahat kayo, wala akong ginawang masama. Patawarin niyo ako, pero anong magagawa ko? Idineklara akong inosente ng hukom. Ang hayagang probokasyon ay nagdagdag pa ng gatong sa apoy. Desperadong sinubukan ng pamilya ng biktima na lampasan ang mga pulis. At ngayon, maligayang pagdating sa legal lesson in court ni Yan Haoji. Ang ebidensya ay tunay na may hawak ng ganap na kapangyarihan. Bawat bansa ay sumusunod sa isang sistema ng mahigpit na paghatol na batay sa ebidensya. Pero kung titingnan sa ibang paraan, hanggat walang ebidensya, ligtas ka. Ano man ang nagawa, gamit ang kanyang nakamamatay na galing bilang hitman at ang kanyang nakakatakot na kaalaman sa batas, ang pagpuslit at paggalaw sa ebidensya ay napakadali lang. Sakto noon, may isang boses na tumawag mula sa likuran. Abogado Yan Haoji. Lumingon siya at magalang na nagtanong, Prosecutor Han Zhangyue, tinatawag niyo po ba ako? Ang lalaki ay si Han Zhangyue, ang taga-usig na namamahala sa kaso. Kagagaling lang mula sa pagsasanay sa VIA, walang tigil siyang nangangaral tungkol sa hustisya. Ang pangalan niya mismo ay nangangahulugan ito. Yumuko siya palapit, at pabulong na sinabi, Mr. Bian, hindi ko alam anong paraan ang ginamit niya, pero huwag mong kalimutan, balang araw, baka ikaw naman ang tumayo sa korte bilang akusado. Kaswal na sumagot si Yan Haoji, syempre. Posibleng possible. Salamat sa paalala, prosecutor. Pagkasabi niyon, pinaalis na niya ang lalaki. Pagkatapos ng klase, nagmadali si Jianzhu sa law office at tumakbo diretsyo kay Yan Haoji. Narinig ko na ang balita. Anong susunod nating gagawin? Kalmadong sumagot si Yan Haoji, alam mo ba? Sa tuwing papasok ako sa korte, nagsisimula ng gumawa ng kanilang resignation letter ang mga prosecutor. Hinawakan siya ni Jianze at inalog ng may pagkabalisa. At oras na para patayin ang mamamatay taong iyon, si Zhao Fetotsan. Di ba? Ipinatong ni Yan Haoji ang isang kamay sa kanyang ulo para pilitin siyang kumalma. Juhoy, naririnig kita, pero bigyan mo muna ako ng kaunting espasyo. Bago yan, sabihin mo sa akin, mahilig ka ba sa mga pelikulang may malalaking plot twist?
Sinabi ni Jian Juho na nanonood siya paminsan-minsan, nalilito kung bakit mahalaga yon. Agad na ipinakita ni Bayan Haoji ang isang surveillance clip. May kailangan kang makita. Nakilala ito ni Juho. Ang footage na binura ni Bayan Haoji noong nanloob siya, pero ang tanging mahalaga sa kanya ngayon ay ang ipaghiganti ang kanyang ama. Naging matalas ang tono ni Bayan Haoji. Hindi. Kailangan mong panoorin ito. In-adjust niya ang video sa 2 oras, 4 na minuto at 2 segundo. Pagkatapos ay sa 2 oras, 4 na minuto at 7 segundo. Anong napapansin mo? Tanong ni Bayan Haoji. Sumimangot si Jin Joho. Walang nangyari. Ang problema ay hindi kung ano ang nangyari, sabi ni Bayan Haoji. Ito ay ang kotse. Ang mga sasakyan ay may shock absorbers. Bahagyang nagbabago ang taas nito depende sa bigat sa loob. Dito nagsisimula ang mahalagang parte. Tignan mong mabuti ang sulat sa panel na yan. Matapos ang pahiwatig, sa wakas ay napansin ni Jianzhu na may mali. Dahil nagbago ang taas ng sasakyan, naging kita ang text na dapat ay nakatago. Muling ipinaliwanag ni In Haoji, ibig sabihin may malaking nagbago sa loob ng kotse sa eksaktong sandaling yon. Bukod kay Xiao Dozan, may pangatlong tao sa sasakyan. Ilang sandali matapos ang aksidente, nakipagpalit ng upuan sa kanya ang taong iyon. Sa madaling salita, ang pumatay sa iyong ama ay maaaring hindi si Zhao Dokson. Siyempre, ito ay isang teorya pa lang. Kailangan natin ng kumpirmasyon. Agad na nagtanong si Jian Zihu, kung gayon, anong gagawin natin ngayon? Kung may ibang salarin, anong punto na palayain si Zhao para lang patayin siya sa huli? Kumpiyansang sumagot si Bayan Haoji, anong ikinababahala mo, Zihu? Kumuha ka na ng isang hitman lawyer para asikasuhin ang kasong ito. Mabilis na dumating ang gabi. Tuluyang dumilim ang law office habang kinakapa ni Bayan Haoji ang bookshelf na kanyang natatandaan. Ang mekanismo ay nakatago sa pagitan ng isang go manual at isang nobelang may pamagat na Cold Night. Isang mahinang kalansing ang umalingaw-ngaw ng gumana ang mekanismo. Pilit niyang hinila pabukas ang bookshelf. Sa likod nito ay isang lihim na armory, mga baril at patalim na maayos na nakahanay, mga gas mask at pampasabog na nakalinya sa tabi ng mga ito. Kaninang hapon, pagkatapos pakalmahin si Jian Zehao, ipinaliwanag ni Yan Haoji na si Zhao Daokong ay kabilang sa tinatawag na Ntigang, isang decentralized cell-based na organisasyon na may mga miyembrong kalat kung saan-saan. Ibig sabihin, para mahanap ang tunay na salarin, kailangang tapusin ang lahat ng kaugnay na miyembro ng sabay-sabay. Kaya infiltrate ko sila habang nagtitipon sila. Agad siyang sinubukang pigilan ni Ji at Juhu. Masyadong mapanganib yan. Pinanatag siya ni In Haoji. Mahigit 10 taon ko nang ginagawa ito. Minsan kailangan mong maging invisible tulad ng hangin. Sa ibang pagkakataon, dumadaloy ka papasok na parang tubig. Perpektong pagbabalak kayo, iyan ang aking specialty. Sa sandaling iyon, ang buong NZ gang ay nagtipon sa isang Chinese restaurant. Nakaupo sa pangunahing mesa, ipinagmamayabang ni Zhao Daokun kung paano siya nakatakas sa habambuhay na pagkakakulong. Makinig kayo. Sasabihin ko ng isang beses, kakulangan ng ebidensya. Hindi nagkasala. Nagtanong ang isa sa mga alipores, hindi ba't binigyan mo ang anak ng biktima ng 1 bilyong won? Nagkibit balikat si Zhao. Pera iyon na hindi niya kikitain sa buong buhay niya. Hayaan siyang magpanggap na responsableng ama at iwanan ito sa kanyang anak. Ako, babawiin ko rin yon pagkatapos ng ilang buwang pagsisikap sa investment chat room na yon. Ang kailangan ko lang ay konting mabulaklak na salita at pipila na ang mga tanga para magtapon ng pera sa akin. Bigla, tumingin si Zhao sa unahan na may mapanuksong ngiti. Aba, kung hindi ba naman ang ating mula sa investment chat? Boss, kahanga-hanga ang English mo. Desperadong nagmakaawa ang lalaking nakaluhod sa sahig kay Zhao. Pakiusap, ibalik nyo na ang pera. Buong buhay kong ipon yon. Ngumisi si Zhao. Kusang loob kang nag-invest, hindi ba? At alam na alam mo kung ano ito. Inipon mo ang bawat sentimo, isinugal ang lahat at naubos lahat. Sino ang dapat sisihin doon? Naging malamig ang boses niya. Alam mo namang hawak namin ang impormasyon ng buong pamilya mo. Di ba? Ang lugar ng trabaho mo. Ang contact details ng bawat kaibigan mo. Kung isa sa mga litratong kinuha namin ay may upload kahit saan. Ngumisi siya, nga pala, ang cute ng kapatid mong babae. Bigla, lumapit ang isa sa mga alipors at bumulong, boss, may bisita. Sabay-sabay na napalingon ang lahat sa silid patungo sa pasukan. Ang bagong dating ay si Bayan Haoji, na kumpleto ang disgis. Sa loob-loob niya, napabuntong hininga siya. Mahigit 1 dekada ko na itong ginagawa. Bakit naman sa isang Chinese restaurant pa magtatayo ng base ang mga tangang to? Sa sandaling iyon, nagpapanggap si Bayan Haoji bilang isang delivery guy na may dalang Zhaojiang noodles. 2 alipors ang lumapit na may mapanuksong ngiti. Ano to? Nagde-deliver ng noodles sa isang Chinese restaurant. Dahil nandito ka na, patikimin mo kami kung gaano kasarap yan. Inabot nila ang food box. Sumigaw si Bayan Haoji, hindi. At hinawakan ito ng mahigpit. Biglang may napansin si Zhao. Pamilyar ang boses na yan. Tanggalin mo ang helmet mo. Kilala mo ako, di ba? Natigilan si Bayan Haoji. Mas marami pa silang tao kaysa sa inaasahan. Bakit sila sabay-sabay kumakain ng ganito? Lintik. Sa utos ni Zhao, isang alipors ang umabot sa helmet. Mabilis na nagkalkula si Bayan Haoji.
Kung magpapatuloy ito, tapos na ang plano. Kapag wala ng ibang paraan, makipaglaban ka. Sa isang iglap, natigilan ang bawat siga, tapos sabay-sabay silang sumugod. Pero bago pa sila makalapit, pinabagsak sila ni Bien Hauge isa-isa gamit lang ang kamay. Ginawa ko ang lahat ng hirap na yon para makapasok dito ng perpekto. Malamig niyang sinabi, at sinira mo ang lahat, Jacques Dodson. Habang tinatanggal ni Bien Hauge ang kanyang helmet, sa wakas ay nakilala na siya. Ikaw, yung abogado kanina. Bakit ka nandito? Hindi. Paano mo nahanap ang lugar na ito? Pagkatapos asikasuhin ang lahat ng alipores, kalmadong pinagpaga ni Bien Hauge ang kanyang manggas, masyado kang bastos, hindi ka ba marunong gumalang sa mas nakatatanda sayo? Kahit paubusin ko kayong lahat, makakaalis pa rin akong walang sala. Nagtatakang tumingin si Zhao Daokun. Ano bang pinagsasabi mo? Kalmadong sumagot si Bien Hauge. Hindi ba't ito mismo ang pinakagusto mo? Sa huli, isasara pa rin ang kasong ito dahil sa kakulangan ng ebidensya. Isang maskuladong lalaki sa malapit ang tumawa ng malamig. Kakulangan ng ebidensya? Huwag mo nga akong lokohin. Ganito na ba kahina sa basic math ang mga abogado ngayon? Naiintindihan mo ba ang sitwasyon? Nag-iisa ka at siyam kami. Natahimik sandali si In Hauge, siyam na malalakas na miyembro ng ganglaban sa isang dilis. Kahit sino ay sasabihing dehado ang dilis, pero may isang bagay kayong hindi alam. Anong klaseng pagsasanay ang pinagdaanan ko para mahuli ang mga taong tulad ninyo? Ang tear gas training sa Glory Orphanage. Hindi ordinaryong gas, kundi yung tipo na ipaparamdam sa'yo na mamamatay ka araw-araw. Ang lalamunan mo ay parang pinupunit sa purong impyerno. Kahit sa impyernong iyon, nakaligtas ako. Araw-araw, habang hinahalungkat ni Bien Hauge ang delivery box, dahan-dahan siyang nagsalita na Oh, alam niyo ba kung anong isang isipin ang nagpanatili sa aking buhay sa lahat ng oras na ito? Ang isiping iyon ay pakiusap kahit sino ayos lang. Kahit isang araw lang, gusto kong subukan. Lahat ay likas na napatingin sa granadang galing sa ampunan na inihagis niya. Nang sumabog ito, ibinuka ni Bien Hauge ang kanyang mga braso at sumigaw, "Showtime." Habang ninanamnam niya ang sandali, may naramdaman siyang mali. Hindi ito tear gas, isa itong flashbang. Nauna nang tinakpan ng iye ang kanyang mga mata. Nang mawala ang liwanag at imulat ng iye ang kanyang mga mata, nakita niya si Bien Hauge at ang mga siga na pare-parehong gumagawa ng kakaiba at kakatuwang sayaw. Ilang sandali pa, kinusot ni Bien Hauge ang kanyang mga mata at nagmura, "Mga kaawa-awang duwag. Kaya naman lagi kayong magiging mga hamak na siga." Kahit na sinubukan ng ilan na iwasan ang responsibilidad, iginiit niyang magbayad sila ng dugo. Umungol, nanlilisik ang mga mata sa galit. "Hayop ka, hindi ka maililigtas ng pagmamakaawa ngayon. Papatayin kita." Sabay-sabay na sumugod ang lahat ng siga kay Hauge. Seryosong sinabi ni Zhao, "Kung sumunod ka lang sa batas, sana ay nabuhay ka ng matagal. Pero mag-isa, hindi mo ito matatapos." Tapos may naramdaman siyang mali. Nakatayo lang si Bien Hauge nang walang kagalaw-galaw, ngunit may napakalakas na panganib na nanggagaling sa kanya. Nautal si Zhao, sandali, pero dalawang alipors na ang nasa ere, sumusugod kay Bien Hauge. Sa wakas ay sumigaw si Zhao, "Tigil! Kayong lahat! Huli na ang lahat!" Bumulusok na parang bala ng kanyon ang mga kamao ni Bien Hauge. Tumilapon ang dalawang lalaki. Malamig na nagsalita si Bien Hauge, krimen ng pananakot, pagbabanta o paglalagay sa iba sa panganib. Mapaparusahan ng multa na hanggang 5 milyon isa o hanggang 3 taong pagkakakulong. Isang bruskong lalaki ang humampas ng kahoy na upuan at sa kanyakap si Bien Hauge. Isa pang lalaki ang sumugod habang iwinawasiwas ang isang pamalo. Nanatiling kalmado si Bien Hauge, krimen ng panginikil, paghingi ng pera o benepisyo sa pamamagitan ng pananakot. May parusang multa hanggang 20 milyon won o hanggang 10 taong pagkakakulong, umalingaw-ngaw ang malalakas na kalabog. Sunod-sunod na bumagsak sa sahig ang mga siga. Matatag na lumapag si Bien Hauge. Nakatayo siya roon na nagpapakita ng otoridad. Nanginginig ng malakas si Zhao Daokun na alam niyang hindi niya ito guni-guni. Isa sa ilang bagay na natutunan niya sa 20 taon bilang basura ay kung paano kilalanin ang mga mata ng isang maninila na ang instinct ang susi sa kaligtasan at mabilis na pag-angat. At ngayon, sumisigaw ang bawat balahibo sa kanyang mga braso. Delikado ang lalaking ito. Ipinatong ni Bien Hauge ang isang kamay sa mesa. Tahimik na nag-iisip, marahil ay masyado siyang matagal nag-aral kaya medyo nanigas ang kanyang katawan. Magalang na tumayo si Zhao Daokun sa harap niya. Sinenyasan siya ni Bien Hauge na umupo. Sa sandaling umupo si Zhao, biglang sumigaw si Bien Hauge. Sino ang nagsabing pwede siyang umupo sa silya? Nataranta si Zhao Daokun at napaluhod. Noon lamang nagsalita ng malamig si Bien Hauge. "Mula ngayon, sagutin mo ng tapat ang mga tanong ko." Mabilis na tumango si Zhao, nanunumpa na sasabihin niya ang lahat, kahit ang password ng pinto ng girlfriend niya kung kinakailangan. Dumiretso si Bien Hauge sa punto na sino ang nasa likod mo. Nag-atubili si Xiao, halatang takot sumagot. Sinuntok siya ulit ni Bien Hauge at sinabing walang emosyon, "Sumagot ka ng may kumpiyansa o umamin ng maayos." Pero sa totoo lang, hindi ako maniniwala sa kahit anong sabihin mo dahil may kaibigan akong mas tapat pa sayo. Itong lalaking ito, nang makita niya ang lock screen wallpaper ng telepono, dumingkit ang mata ni Bien Hauge at bumulong, "Pasensya na, miss.
Isang mabilis na pindot lang. Pagkatapos ay binuksan niya ang social media account ni Zhao Dotsan. Biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Nasa screen ang isang post na nagpapakita ng gintong relo at mga mamahaling sasakyan. Nakatag ito sa isang ad account na tinatawag na stock reading style. Ipinagmamalaki ang garantisadong 500% na kita, napailing si Bayan Haoji. Palaging nagdudulot ng gulo ang mga batang tulad nito, pagkatapos ay nahanap na niya ang kanyang hinahanap. Sa isang chat history, nakita niya ang isang pamilyar na mukha. Isang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Bayan Haoji. Aba, nagiging interesante na ito. Kinaumagahan, pumunta si Kim Jae-ho sa opisina para magtanong tungkol kagabi. Sumigaw siya bago pa man makarating sa pinto. Hoy, tito, nandito na ako. Sumagot si Bayan Haoji na nakahiga sa sofa. Kahit minsan hindi mo naisip na tawagin akong kuya, no? Gayunpaman, umiti siya nang makita si Jae-ho. Nandito na si Jae-ho natin. Espesyal na rekomendasyon para sa araw na ito, Max Platinum Blend Coffee. Iwinagayway ito ni Jae-ho. Ikaw na lang ang uminom niyan, tito. Pagkaupo, naging seryoso si Bayan Haoji. Mas komplikado ito kaysa sa inaakala natin. Ipapaliwanag ko ng isang beses. Makinig kang mabuti. Itinuro niya ang isang pirasong papel sa mesa. Ito ang organizational chart ng grupo ni Zhao Dotsan. Tinitigan ito ni Jihu na lalaki ang mga mata. Hindi ito maaaring totoo. Di ba? Kalmadong sumagot si Bayan Haoji na nagulat. Sa kanyang pagkagulat, seryosong sumagot si Jihu, ang pangit ng pagkakadrawing. Nung huli rin, naging katatawanan na ang org chart natin ngayon. Kinder ba ang gumuhit nito? Sayang sa papel. Nag-atubili siya, saka nagtanong, hindi ikaw ang gumuhit nito, di ba? Medyo mabilis na itinanggi ni Bayan Haoji. Siyempre hindi, sumagot si Jihu. Bakit namumula ang mukha mo? Iginigit ni Bayan Haoji. Hindi naman namumula. Nilukot ni Bayan Haoji ang organizational chart at itinapon sa gilid. Kim Jihu, hindi yan ang mahalaga. Nagpatuloy siya, kung may chatroom na nagsasabing pwede kang kumita ng malaki, sa tingin mo ba sasali ang mga estudyante? Nag-isip sandali si Jae-ho, magiging kakatwa kung hindi sasali. Kahit na parang delikado. Nagtanong si Bayan Haoji, anong ibig mong sabihin? Paliwanag ni Jihu, kahina-hinala kung gaano kadali silang magbigay ng pera, pero malamang susubukan ko pa rin. Agad na tumigas ang ekspresyon ni Bayan Haoji. Iyan mismo, ginagamit nila ng perpekto ang ganyang kaisipan, bulong ni Jihu. Kaya itatapon mo ba yang walang kwentang papel o hindi? Binaliwala ang patutsada, itinaas ni Bayan Haoji ang kanyang telepono. Narinig mo na ba ang stock reading? Tingnan mo itong chat room. Sinulyapan ito ni Jihu at umiling. Wala akong ideya kung ano ito. Nagkibit balikat si Bayan Haoji. Ako rin hanggang kamakailan lang. Ngayon makinig kang mabuti. Isipin mo ang isang lugar na nagsasabi sa iyo ng maaga kung aling mga stock ang tiyak nakikita. Kung sinasabi ng operator na biglang tataas ang yaman mo sa sandaling sumali ka, mag-uunahan ang mga tao sa paghabol sa pangarap ng madaling pera at ilalagak lahat ng kanilang ipon dito. Kapag tama na ang tiyempo, pasasabugin ng operator ang bomba at tatakas kasama ang pera. Hindi bihira ang mga pamilyang nasisira dahil dito. Ang taong pumatay sa tatay mo ay maaaring konektado sa reading room na ito. Tumayo si Jihu, galit na galit. Kung ganyan karami ang biktima, ano ang ginagawa ng mga pulis? I-report natin ngayon din. Pinutol siya ni Bayan Haoji. Hindi ganoon kasimple. Nag-ooperate sila sa pamamagitan ng mga virtual account at sa ibang bansa. Halos imposibleng matrack ang mga yian nila. Agad na nagtanong si Jihu. Kung nasa ibang bansa, anong gagawin natin? Hahayaan na lang ba nating makatakas ang tunay na salarin? Kalmadong sumagot si Bayan Haoji, ngunit nakahanap ng paraan si Attorney Road. Natukoy ko na ang mangingisda, ang taong nang-akit sa mga tao papasok sa room. Hulihin sila at may susunod na malaking isda. Kinuha ni Bayan ang sketchbook at kumunot ang noo. Kaya sino ito? Hindi ko man lang masabi kung tao o hayop ang drawing na ito. Agad na pinagpawisan si Bayan Haoji. Huwag kang magugulat, baka kilala mo pa nga ang taong ito. Naglabas siya ng isang litrato. Ito, kilala mo siya. Agad na sumagot si Jihu, syempre. Si Crystal yan. Sikat na sikat siyang streamer. Nag-atubili si Jihu. Siya ang susi. Tumango si Bayan Haoji. Plano kong makipagkita sa kanya agad. Sumimangot si Jihu. Sa tingin ko hindi yan ang tunay na layunin. Hindi ito gagana. Natigilan si Bayan Haoji. Bakit? Seryosong ipinaliwanag ni Jihu. Kilala siya bilang isang multo. Walang nakakaalam kung saan siya lumaki, ang tunay niyang pangalan, o kung saan siya nakatira. Maraming chismis online, pero ni isang kaklase niya ay walang lumitaw. Paano mo nalaman ang tungkol sa tiyuhin niya? Kumpiyansang umiti si Bayan Haoji. Lahat ay naayon sa plano. Iyan ang espesyalidad ni Attorney Rhodes. Itinuro niya ang screen. Tumingin ka rito. Ito ang susi para makilala siya. Inakala ni Jihu na isa lang itong normal na livestream. Paano ka nito matutulungang mahanap siya? Tapos bigla niyang napagtanto. Kalmadong sinabi ni Bayan Haoji, ang isang batang matalino ay hindi na kailangang mag-alala tungkol sa hinaharap. Isang multo. Bumulong si Bayan Haoji na isang babaeng walang anumang impormasyon, napaka-misteryoso na parang pati paghinga niya ay nakatago. Nakahanap na ng paraan si Attorney Road para makilala siya.
Samantala, sa opisina ng taga-usig, pinapagalitan ni Han Zhangyue ang kanyang team. Nawawala ang lahat ng file ni Evans. Anong ginagawa ninyo? Hanapin ang lahat ng may kaugnayan kay Zhao Daokong. Ngayon, dalawang staff ang nanonood sa gilid at nagbulungan, abogado assassin. Ano raw ibig sabihin nun? Narinig ko na bawat abogadong kumalaban kay Prosecutor Han ay umuwing umiiyak. Ito ang una niyang talo at sa isang baguhang abogado pa. Paulit-ulit na bumabalik sa isip ni Han Zhangyue ang iisang konklusyon. Imposible, lahat ng ebidensya at talaan ay naglaho na parang kasinungalingan. Siguradong siya yon. Nagtiim ang kanyang panga. Ian Haoji, anong ginawa mo? Hindi. Ano ka? Matapos ang mahabang katahimikan, tumawag si Han Zhangyue. Si Han Zhangyue ito. May kailangan kang imbestigahan para sa akin. Kasabay nito, sa kabilang banda, ang target nilang si Crystal ay nagla-livestream. Nakangiti sa kamera, sinabi niya, gusto ko ang mga tapat na lalaking ituturing akong prinsesa. Maingat, maalalahanin at taos-puso. Sa tingin nyo, darating kaya sa akin ang ganoong tadhana? Habang nanonood ng stream, kumpiyansang sumagot si Bayan Haoji, syempre. Agad na napangiwi si Jihu. Anong mukha yan? Kadiri. Biglang nagtanong si Bayan Haoji, nga pala, Jihu, paano mo nakilala si Crystal? Sumagot si Jihu, sobrang sikat niya sa mga kaedad natin. Hindi mo pa ba narinig ang palayaw na nagpasikat sa kanya? Ang sexy cute goddess, si Crystal. Nanigas sa gulat ang mukha ni Bayan Haoji. Napalatak si Jihu. Tio, ano bang iniisip mo ngayon? Seryosong ipinaliwanag ni Jihu, sexy siya, cute siya, at para siyang diyosa. Pagsamahin mo at makukuha mo ang sexy cute goddess, si Crystal. Mabilis na iwinagayway ni Ian Haoji ang kanyang mga kamay. Alam ko kung anong ibig sabihin yan. Inisip ni Jihu na itama siya pero nagpa siya na lang na huwag na. Sa kahit anong paraan, hindi kapantay ni Crystal ang mga normal na streamer. Tumingin si Bayan Haoji sa screen at sinabing, halata naman. Sobrang ganda niya. Napabuntong hininga si Jihu, pwede bang magseryoso ka kahit minsan lang? Pero, iba talaga siya at hindi siya nag-stream para kumita ng pera. Agad na sumagot si Bayan Haoji, puno pa rin ng kumpiyansa. Impossible. Kung hindi para sa pera, bakit siya nag-stream? Ano, idinodonate ang kita. Walang emosyong sumagot si Jihu, lahat. Idinodonate niya ang lahat. Agad itong binaliwala ni Bayan Haoji. CJ, lahat naman ay nagdodonate ng lahat sa isang punto ng buhay nila. Tapos napagtanto niya, bigla siyang napaayos ng upo. Lahat? Anong klaseng tao ang gumagawa niyan? Ipinaliwanag ni Jihu, may chismis na isa siyang third-generation chaebol na nagtatago ng pagkatao. Libangan lang niya ang pag-stream. Kung totoo yan, mag-aalala pa ba siya sa konting tip? Natahimik si In Haoji habang nag-isip kung gayon mas lalong kakaiba. Hindi na intindihan ni Jihu ang ibig niyang sabihin. Sinensyasan siya ni Bayan Haoji na pag-isipan itong mabuti. Kung ganoon siya kayaman, ano pa ang kulang sa kanya? Bakit siya masasangkot sa isang bulok na kriminal tulad ni Xiao Dozhan? Gulat na napatingin si Jihu. Ngayong sinabi mo, tama ka nga. Kaya anong susunod nating gagawin? Biglang tumayo si Bayan Haoji na puno ng sigla. Paano kung hanapin natin siya ngayon din? Agad na nanlumo si Jihu. Ang ibig kong sabihin, paano nga ba? Walang nakakaalam sa totoong pangalan, pinagmulan, o kahit saan nakatira si Crystal. Paano mo hahanapin ang isang taong ganoon? Ngumisi si Bayan Haoji ng may kumpiyansa. Minamaliit mo ba si Abogado Road? Panoorin mong mabuti. Ito ang kaya kong gawin. Mabilis na gumabi. Sa sumunod na ilang oras, sinubukan ni Bayan Haoji ang hindi mabilang na paraan. Lahat ng iyon ay nabigo. Tahimik na nakaupo si Jihu sa sofa habang nanonood. Hindi niya maiwasang isipin. Puro kalokohan ang sinasabi ng taong ito. Paano kaya siya naging abogado? Pero nang makita ito, napagtanto niyang may seryosong panig din pala si Bayan Haoji. Sa pag-isip, may narinig na si Jihu na paraan ng investigasyon dati. Gamit ang anggulo ng paglubog ng araw para matukoy ang direksyon, tapos tutukuyin ang lokasyon sa pamamagitan ng mga gusali sa paligid, ang tinatawag na pamamaraan ng tiktik. Siguro masyado ko siyang hinusgahan kagad. Baka mas magaling pa ang tiyong ito kaysa sa inaakala ko. Pagsikat ng araw, puno na ng basyong papel na tasa ang mesa, nagkalat kung saan-saan ang mga ginamit na pakete ng kape. Malinaw na nagpuyat si Bayan Haoji. Si Jihu naman ay mahimbing na natutulog sa sofa. Biglang sumigaw si Bayan Haoji, nahanap ko na. Nagising si Jihu, bumubulong sa kanyang pagtulog, sobrang daming laman loob sa dinuguan na yan. Pagbalik sa realidad, nagmadali siyang lumapit. Nahanap mo ang lokasyon niya? Sa pagkalkula ng mga anggulo? O sa pakikinig sa mga tren sa labas? Ipinagmalaki ni Bayan Haoji, mas mapagkakatiwalaan kaysa dyan. Tinitigan ni Jihu ang screen, ano to? Nanlaki ang kanyang mga mata. Huwag mong sabihin ito ay. Tuwang-tuwang ipinakita ni Bayan Haoji ang kanyang resulta. Tama, sa wakas nakuha ko ang isang one-day date voucher. Nagpuyat ako buong gabi at ginastos ang lahat ng ipon ko, 5 milyon isa, para lang makuha ito. Sa sumunod na segundo, sinuntok siya ni Jihu sa ulo at sumigaw ng tiyo. Nagpuyat ka buong gabi para dito. Pagkatapos kumalma, pinag-isipan ito ni Bayan Haoji. Kakaiba ang paraan, pero kahit papaano ay nakahanap siya ng paraan para makipagkita sa kanya.
Nagpahayag si Jihu ng isa pang alalahanin na kung susubukan niyang alamin ang koneksyon niya kay Zhao Duken o sa reading room na yon, agad nilang puputulin ang koneksyon at maglalaho. Pero sinabi ni Bayan Haoji sa kanya na huwag mag-alala tungkol doon. Nagtanong si Jihu kung bakit. Ngumiti si Bayan Haoji dahil mayroon na ako. Isang matalinong paraan para hindi siya maghinala. Di nagtagal, sa labas ng isang mamahaling restaurant, biglang napatigil ang ilang dumaraan. Nakatayo sa harap nila si Crystal, ang sexy cute goddess mismo. Habang tinititigan ang kanyang perpektong mukha, bumulong ang mga tao sa pagkamangha. Mas maganda pa siya sa personal. Walang kamera ang makakakuha ng kanyang proporsyon. Sino ang hinihintay niya? Boyfriend niya. Bigla, may napansin silang isang lalaking naglalakad palapit sa kanya. Boyfriend niya ba talaga yan? Anong klaseng lalaki kaya yon? Marahil isang mayamang tycoon mula sa Middle East at gwapo rin. Huminto ang lalaki sa harap ni Crystal at magalang na sinabi, Miss Crystal, ako si Haoji 123, ang kamiting mo ngayon. Narinig ko na ang ideal type mo ay isang taong ituturing kang prinsesa. Nang marinig ang boses niya, mabilis na lumingon si Crystal para batiin siya. Mula sa malayo, pinanood ni Jihu ang lahat ng nangyayari, nakadisgise, habang magalang na nagtanong si Bayan Haoji, maaari ko bang makuha ang karangalan na ihatid ka? Sumigaw si Jihu sa kanyang isipan. Tiyo, laos na yang linya na yan. Habang naglalakad, maalalahaning nagtanong si Bayan Haoji, hindi naman masyadong mahaba ang biyahe papunta rito. Hindi ba? Pahintulutan mo akong ihatid ka pabalik. Alam ko ang isang magandang ruta ng bus sa loob ng lungsod. Magalang na tumanggi si Crystal, ipinaliwanag na nagmaneho siya at 1 oras lang ang biyahe. Habang nakikinig sa lahat, naisip ni Jihu, maingat na siya mula pa sa simula. Anong klaseng impormasyon ang makukuha niya mula sa isang taong tulad nito? Mapagkakatiwalaan ko ba talaga siya? Di nagtagal, pumasok sila sa nakareserbang restaurant at naupo. Malinaw na dumating si Bayan Haoji na handa sa mga first day conversation survival strategies. Ang unang hakbang sa kanyang isip ay ang magpakita ng pagkalalaki. Seryoso siyang nagsalita. Ang ganito kakapal na stick ay magiging malupit sa mga labing kasing delikado ng sayo. Hayaan mo akong nguyain. Hindi. Hiwain ito para sayo. Pilit na ngumiti si Crystal at nagpasalamat sa kanya. Biglang, may matalas na kislap sa mga mata ni Bayan Haoji. Sa isang iglap, gumalaw ang kanyang kutsilyo, hiniwa ang stick sa malinis na piraso na may surgical precision. Inabot niya ang plato kay Crystal na parang isang maginoo. Sa kabila ng kaduda-dudang itsura ng stick, pinanatili niya ang kanyang ngiti at nagpasalamat sa kanya. Mula sa malayo, bumulong si Jihu, beef tartare ba yan o ano? Pagkatapos kumain, patuloy silang sinundan ni Jihu, iniisip sa sarili, kahina-hinala talaga ang tiyong iyon kahit anong anggulo tingnan. Sumigaw siya sa kanyang isipan. Hindi ito investigasyon. Nag-enjoy lang siya sa date. Di nagtagal, natapos na ang date. Nagpaalam ng magalang si Bayan Haoji at sinabi ni Crystal na nag-enjoy siya. Habang nagpapatuloy si Bayan Haoji sa kanyang pamamaalam, biglang yumuko si Crystal at pinutol siya. Talagang nag-enjoy ako ngayong araw. Mr. Haoji, hangad ko ang iyong kaligayahan sa hinaharap, Mr. Haoji. Pagbalik sa law office, hindi tumigil si Jihu sa pag-asar sa kanya. Ang lapad ng ngiti mo abot hanggang tenga, yo. Tululaway ka pa. Akala ko binabaha na ang lugar natin, yo. Kalmadong sumagot si Bayan Haoji. Jihu, hindi porket dinudugtungan mo ng po ang bawat pangungusap ay nagiging magalang na yan. Sa wakas ay sumigaw si Jihu, kaya, nag-enjoy ka ba sa 5 milyon isa na date mo? Gumastos tayo ng pera at oras. Ano ba talaga ang nakuha natin? Napaisip si Haoji, kaya pala si Crystal ay mas misteryoso at mas simple kaysa sa inaakala natin. Misteryoso, masyadong misteryoso. Pero bakit? Nang marinig ito, itinaas ni Jihu ang kanyang manggas na handang turuan ng leksyon ang tito. Pagkatapos ay biglang nagsalita si Bayan Haoji sa seryosong tono. Bakit naman ang isang tinatawag na third generation chaebol heiress ay matutulog kung saan-saan lang? Tinitigan siya ni Jihu na hindi makapaniwala. Natutulog sa lansangan? Imposible yan. Biglang binigkas ni Bayan Haoji ang address na 0.22 tandang bawas 2,172 Bian-gil, Yanjiang Row, Sojing City, Jiangyi Province. Natigilan si Jihu. Bakit bigla mong pinag-uusapan ang Yanjiang Aro? Bago pa siya makapagtanong, kalmadong sumagot si Bayan Haoji. Address yan ni Crystal. Sumabog si Jihu. Nahanap mo pa ang address niya. Paano mo nagawa yon? Pinapanood kita sa buong oras. Yung paraan ng pagtingin mo kay Crystal na parang naglalaway, agad na sagot ni Haoji. Tama na yan, hindi ba sinabi ko na sayo? Walang sekretong maitatago sa akin ang mga babae. Una, ang oras ng biyahe. Nang tanungin ko kung kailangan niya ng escort, sinabi niyang mga 1 oras daw ang biyahe. Maaaring simple lang pakinggan ang 1 oras, pero halos ubos na ang kape niya, basa ang manggas, at tuluyan ng natunaw ang yelo. Ibig sabihin, hindi kasi nungalingan ang 1 oras na biyahe, at ang kapeng iyon ay galing sa isang regional cave, isang brand na bihirang makita sa Central Seoul. Ang huling palatandaan ay ang kanyang amoy, isang kakaibang amoy na hindi kayang takpan ng anumang pabango. Kapag ang dye powder ay nahaluan ng reducing agent, naglalabas ito ng matapang at hindi kaaya-ayang amoy.
Malinaw na nakatira ang babaeng iyon sa loob o malapit sa isang dye factory. Sa loob ng isang oras na biyahe mula sa lugar ng date natin, na may branded cave at dye plant sa malapit, iisang lugar lang iyon. Gulat na sinabi ni Jihu, kaya pala may dahilan ang lahat ng paglalaway na iyon. Walang emosyong nagtanong si Ben Hauji, sinasadya mo ba to? Naging excited si Jihu. Kung gayon, sugodin na natin ang pabrika. Kunin ang ebidensya bago sila makatakas. Pinigilan siya ni Ben Hauji ng mahinahon, at ang paglapit ngayon ay padalos-dalos. Alam mo ba kung saan pinakamagaling ang mga underground organization? Pagsira ng ebidensya at paglaho. Kaya sa oras na dumating ang mga pulis, wala nang matitira. Para mahuli ang tunay na may sala, kailangan nating makapasok sa organisasyon. Naging miyembro ka na ba? Hindi. Masyadong matagal yan. Pagkatapos ay sinabi ni Jihu, napakadali lang nito. Kumunot ang noo ni Ben Hauji. Anong ibig mong sabihin? Paliwanag ni Jihu, hindi ba't ikaw na mismo ang nagsabi? Kapag may kahina-hinalang tao na lumitaw, pinuputol nila ang ugnayan at tumatakas. Kaya madali lang ang solusyon, papasok lang tayo ng tahimik. Napabuntong hininga si Ben Hauji na parang sumusuko na kung kailangan mo talagang tumay, gawin mo na. Hindi ako nagbibiro tungkol dito dahil maliligaw ako. Pero nagpumilit si Jihu. Sa pagkakataong ito, seryoso siya. Dagdag ni Jihu, magaling ka sa mga ganitong bagay. Di ba? Tulad nung sa Chinese restaurant. Sa wakas na intindihan ni In Hauji ang ibig niyang sabihin at ikinuyom ang kamao sa kanya, may bigat ang kamao kong ito, alam mo. Agad na nilinaw ni Jihu na hindi iyon ang ibig niyang sabihin, tapos ay lumapit at ibinulong ang kanyang plano. Nang marinig niya ito, napaluhod sa sahig si Ben Hauji sa gulat, at sumigaw, nababaliw ka na ba? Hindi ko kaya to. Hindi pwede. Hinding-hindi. Kinabukasan, nagpakita pa rin si Ben Hauji sa dye factory. Pinakalma siya ni Jihu sa telepono, sinabing walang maghihinala at gagabayan niya siya sa bawat hakbang. May pag-aalinlangan sa kanyang puso, kumatok si Ben Hauji sa pinto, mahigpit na nakakuyom ang kamao. Paulit-ulit niyang binubulong sa sarili, nakakabaliw to, sobrang nakakabaliw. Imposibleng gumana ang planong ito, hindi ko kaya ito, babalik ako pagkatapos kong makahanap ng ibang solusyon. Bigla, may sumigaw sa loob ng pabrika, sinong tarantadong nag-inay ng ganito kaaga? Isang malaking lalaki ang nagbukas ng pinto, at walang pasensyang nagtanong, anong kailangan mo? Nanlumo ang puso ni Ben Hauji, akala niya katapusan na niya. Pero wala nang atrasan ngayon. Kailangan na niyang ibuhos ang lahat. Nakabihis babae, mahiyang sinabi ni Ben Hauji, hello, opa. Ito si Ben Hauji na nakabihis babae. Malinaw, ang maingat na plinanong honey trap ni Jiho. Flashback sa nakaraang gabi. Nalilitong tinitigan ni Ben Hauji si Jiho, itinuro ang poster sa kamay ni Jiho, at saka itinuro ang sarili. Agad siyang napaupo at sumigaw, nababaliw ka na ba? Akala mo ba madaling maging babae? Paano ako magbibihis babae? Kalmadong sumagot si Jihu, maghihinala ang mga tao sa lugar na yon kahit isang tita pa ang magpakita. Ano sa tingin mo ang mangyayari kung papasok ang isang pawisang lalaking tulad mo? Grabe na ang teknolohiya ng makeup ngayon. Kahit matandang lalaki kayang maging high school girl. Lagyan lang ng konting palaman dito at doon, perpektong disgis, desperadong protesta ni Ben Hauji. May iba pa sigurong paraan. Paano kung maging ninja? Kung pwede lang akong maging invisible, arf-ar. Ipinatong ni Jihu ang kamay sa kanyang balikat at matatag na sinabi, magtiwala ka sa akin, tito, may ganyan kang mukha. Kumindat si Ben Hauji. Anong klaseng mukha naman yan? Sa sumunod na segundo, hawak na ni Jihu ang isang kumpletong set ng makeup tools. Nataranta si Ben Hauji. Lumayo ka sa akin, demonyo. Bakit hindi mo gawin? Maganda ka. Magugustuhan ka ng lahat. Talagang hindi ko kaya. Kalaunan, tinitigan ni Ben Hauji ang sarili sa salamin habang hinahangaan ang kanyang itsura. Ito ay talagang idol level na visuals, Jiho. Gayunpaman, malamig na sumagot, may kulang pa at nagpatuloy sa pagretoke ng makeup. Buong kumpiyansang sinabi ni Ben Hauji, perpekto, walang paraan na hindi ko maloloko ang mga miyembro ng gang na yon. Sinabihan siya ni Jihu na mag-practice muna, kaya't sinubukan nila ito ng magkasama. Pinining ni Ben Hauji ang kanyang boses at matamis na sinabi, naku po, Jihu opa, sobrang gwapo mo. Sa sandaling iyon, tinitigan ng malaking lalaki si Ben Hauji na nakasuot ng pambabae at bumulong, mga lintik na yon. Ang lakas ng loob nilang gumawa ng ganitong kalokohan dito. Pagkatapos ay humarap siya sa pabrika at sumigaw, mga tanga. Lumabas kayo rito ngayon din. Inakala ni Ben Hauji na bigo na ang plano. Ibinaba niya ang kanyang ulo at bumulong kay Jiho, hindi ito gagana. Walang sinuman ang magkakamali sa akin bilang isang babae. Ngunit sa sumunod na segundo, sumigaw ang malaking lalaki, mga ungas. Pinaghintay ninyo ang isang sa labas. Lumabas kayo rito at salubungin siya. Doon lang napagtanto ni Ben Hauji na hindi nila siya nabisto. Tumigas ang kanyang puso. Kung magkakagulo man, ubusin na lang niya silang lahat. Nagpalit sa malambing na boses babae, sinabi ni Ben Hauji, narinig ko na kung pupunta ka rito, pwede kang maging isang sikat na streamer, kaya sinubukan ko. Ngumisi ang malaking lalaki sa sarili. Kulang kami sa mga babaeng streamer kamakailan, at heto't kusa siyang pumasok. Maganda pa. Biyaya ito mula sa langit. Nang hindi na nag-isip pa,
Itinulak niya si Bayan Haoji sa loob at buong pagmamalaking sinabi, "Paano mo nalaman ang tungkol sa amin? Kami ang numero unong eksperto sa pagpapasikat sa buong mundo." Kahit na matagumpay siyang nakapasok, hindi maiwasan ni Bayan Haoji na magtaka. Mag-stream sa lugar na tulad nito. Seryoso, pagkapasok, sumigaw ulit ang malaking lalaki, "Hoy, bumati kayo." Bago siya, doon lang tuluyang nakita ni Bayan Haoji kung ano talaga ang lugar na yon. Mayroong higit sa 100 miyembro ng gang na kitang-kita, at parang napakamali na mag-livestream sa isang lugar na tulad nito. Mabilis niyang binalitaan si Jen Juha. Matagumpay siyang nakapasok, ngunit talagang may mali sa lugar na ito. Ilang lalaki ang lumapit at nagsimulang itanong ang kanyang sukat. Isa sa kanila ay tumawa at sinabing, "Kung gusto mo, ako na mismo ang susukat sa'yo." Nagpapacute, ngumiti si Ben Haoji at sinabing, "Maraming salamat po, tito. Isa akong baguhang streamer. Haren, babalikan kita sa susunod para sa sukat." Nang makita kung gaano siya ka-game, nagtawanan ang mga lalaki. Mukhang nakakuha tayo ng isang astig na baguhan. Magkasundo na tayong lahat mula ngayon. Nang makitang walang naghihinala, nakahinga na rin ng maluwag si Ben Haoji. Mas madali ito kaysa sa inaasahan, pero kailangan kong mahanap agad si Crystal. Sakto namang biglang huminto ang malaking lalaki na naglalakad sa unahan. "Teka lang, hindi ba parang may mali? Paano mo nalaman na isa itong streamer studio sa simula pa lang?" Kumabog ng malakas ang dibdib ni Ben Haoji. Bumilis ang kanyang pulso at sa isang sandali, hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Nang manatili siyang tahimik, inilahad ng malaking lalaki ang kanyang kamay. "Kung hindi ka sasagot, ibigay mo ang cellphone mo." Sa kabilang linya, natataranta na rin si Jen Jeho. Kung mahuhuli si Bayan Haoji dito, tapos na ang lahat. Biglang inilabas ni Bayan Haoji ng bahagya ang kanyang balakang. Muli, ginamit niya ang kanyang itsura sa abot ng kanyang makakaya, nagpapacute habang sinasabi, "Ipinakilala ako ni Doc Opa, pero inihatid niya lang ako at umalis. Naisip ko na baka hindi niyo natanggap ang mensahe." Nang marinig iyon, sobrang kinabahan si Jinje na halos huminto siya sa paghinga. Sa kanyang pagkagulat, naniwala ang lalaki at kumalma na lang. "Ano? Si Zhao Heduken ang nagpadala sa'yo. Dapat sinabi mo na agad kanina pa." Pagkatapos nyon, dinala ng malaking lalaki si Ben Haoji sa mas loob pa. Ginamit ni Ben Haoji ang pagkakataon para tingnan ang kanyang paligid. Sa huli, ang nakita lang niya ay mga makinang pangkulay at hindi mabilang na mga container. Walang anumang mukhang livestream studio. Pagkatapos ay biglang nagtanong ang malaking lalaki, "Naisip mo na ba kung anong klaseng content ang gusto mong i-stream?" Nagkunwaring nag-isip si Bayan Haoji saglit bago kaswal na binanggit ang mga stock reading room. Tumawa ang malaking lalaki. "Sa paraan ng pagsasalita mo, parang alam mo ang lahat. Nagkataon lang na yon ang aming specialty. Marami kaming mga tao na maaaring magbigay sa iyo ng payo." Mabilis na nagtanong si Bayan Haoji, "Talaga? Sino? Kilala mo si Crystal?" Sabi ng malaking lalaki, medyo sikat siyang reading room streamer. Siyempre, sagot ni Bayan Haoji. Pagdating sa mga reading room, walang tatalo sa sexy at kaakit-akit na diyosang si Crystal. Sa loob-loob niya, umismid si Bayan Haoji. Paanong hindi ko siya makikilala? Inubos niya ang lahat ng kanyang ipon, 5 milyon isa, sa babaeng yon. Muling huminto ang malaking lalaki at itinuro ang unahan. "Ito ang studio ni Crystal. Senior mo siya. Marami siyang maituturo sa iyo. Pumasok ka at kausapin mo siya." Hindi inaasahan ni Bayan Haoji na ang kanyang streaming room ay nasa loob ng isang shipping container. Ngunit higit pa roon, naging curious siya kung ano ang itsura ni Crystal kapag hindi nakastream. "Ngayon, pag-isipan natin ito ng mabuti," sabi niya sa sarili. Ano kaya ang isinusuot niya sa bahay kapag talagang komportable siya? Pagkapasok niya, hinanap ng mga mata ni Ben Haoji si Crystal. Tutal, sa screen lang niya ito nakikita. Pagkatapos ay nanlaki ang kanyang mga mata. Ang Crystal sa harap niya ay walang pagkakahawig sa babaeng kadate niya kahapon. Hindi niya maiwasang magtaka, si Crystal ba talaga ito? Ito ba talaga ang parehong tao kahapon? Ang atmosfera ay ibang-iba sa kanyang mga stream. Mukha siyang pagod na pagod, ang kanyang mga mata ay walang bakas ng pag-asa. Walang ideya si Bayan Haoji kung ano ang pinagdaanan ng babaeng ito. Bago umalis, sinabi sa kanila ng malaking lalaki na batiin ang isa't isa at pinaalalahanan si Crystal na turuan ang baguhan ng ilang bagay. Pero bago siya umalis, naging malamig ang kanyang tono. Binalaan niya si Crystal na ayusin ang sarili kung ayaw niyang matulad ulit sa nangyari. Pagkatapos, umupo si Ben Haoji sa sopa. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid, walang sinuman sa kanila ang nangahas na unang magsalita. Matapos ang mahabang sandali, hindi na nakatiis si Jen Juhoy at marahang siyang inudyukan na magsimula sa isang bagay na pareho nilang gusto. Inayos ni Ben Haoji ang kanyang mga iniisip. "CJ, para mahanap ang tunay na salarin, kailangan kong mapalapit sa target. At para magawa iyon, kailangan ko ng mga matang nakakakita sa pagkatao ng iba, iyon ang kanyang espesyalidad." Lumapit si Ben Haoji at maingat na nagtanong, "Pasensya na sa abala. Depressed ka ba?" Gayunpaman, hindi sumagot si Crystal. Sa kabilang linya, hindi napigilan ni Jen Juhoy na magmura ng pabulong. Mabilis na ipinaliwanag ni Ben Haoji na sinusubukan lang niyang humanap ng mapag-uusapan. Napabuntong hininga na lang si Jen Juhoy.
Ang sinabi mo ay parang paglalagay ng asin sa kanyang sugat. Alam mo ba kung ano ang dapat gawin kapag depressed ang isang babae? Dadamayan mo siya sa sakit. Magpakita ka ng sinseridad, uncle. Noon lang napagtanto ni Ben Hauji kung ano ang kanyang nagawang mali. Masyado siyang naging atat, masyadong nakatuon sa panloloko sa kanya, at pagtapos sa trabaho kaya nakalimutan niya ang pinakaimportante. CJ, kung gayon, ipapakita ko ang aking sinseridad. Nag-alinlangan siya at saka awkward na nagtanong, "Excuse me, mahilig ka ba sa soccer?" Nang marinig yon, pakiramdam ni Jin Juho ay talunan na siya. Abogado ba talaga ang lalaking ito? Naisip niya, ninakaw niya lang ba ang lisensya niya o ano? Sa sobrang inis niya, halos hiniling niya na bugbugin na lang ni Ben Hauji ang lahat para matapos na. Pero sa hindi inaasahan, gumana ang katawatawang tanong ni Ben Hauji. Ngumiti si Crystal at sinabing fan siya ng Tottenham. Tuwang-tuwa niyang hinawakan ang kamay ni Ben Hauji at walang tigil na nagkwento tungkol sa kung gaano niya kamahal ang manlalarong si Hongmin. Walang magawang napakibit balikat na lang si Jen Juhoy. Hindi niya akalain na ang hindi maaasahang uncle na ito ay aksidenteng tatama sa puntirya. Pagkatapos noon, sinikap ni Ben Hauji na pasayahin si Crystal. Alam mo, Nuna, noong bagitong sundalo pa ako, Ben Hongmen ang tawag sa akin ng lahat sa military league. Kahit na sa totoo lang, exempt si Ben Hauji sa military service. Dahil sa pagpupursigi ni Ben Hauji, unti-unting nawala ang pagod sa mukha ni Crystal. Matapos ang mahabang sandali, pinunasan ni Crystal ang mga luha sa gilid ng kanyang mga mata. Mahina niyang sinabi na ito ang unang beses na ipinakita niya ang totoong sarili sa isang tao, at unang beses na nagsalita tungkol sa sarili ng ganito kahaba, kaya baka kakatwa pakinggan. Pero pakiramdam ko ay kahapon lang tayo naging magkaibigan. Nagkita nga tayo kahapon, isip ni Ben Hauji, sa ibang chromosomal form lang. Ngayon na ang oras para dumiretso sa punto. Siguradong alam niya kung sino ang nasa likod nito, pero paano niya makukuha ang impormasyong iyon? Sakto, nagtanong si Crystal, ang pangarap mo ay maging streamer. Di ba? Siyempre, sagot ni Ben Hauji, gusto kong maging kasing sikat mo, Nuna. Biglang ibinuka ni Crystal ang kanyang mga braso. Pwede ba kitang yakapin? Hindi ito inaasahan, pero niyakap pa rin siya ni Ben Hauji. Unang araw mo ba ngayon? Mahina niyang tanong. Sagot niya. Sa sandaling iyon, hininaan ni Crystal ang kanyang boses at bumulong, kailangan mong tumakas. Ngayon na, kalokohan lang lahat ng usapang top streamer na yan. Kung mananatili ka rito, mamamatay ka talaga. Sa tingin ko, umalis ka na, habang kaya mo pa. Nakita ni Ben Hauji ang katotohanan sa kanyang mga mata. May ginagawa silang maruruming bagay dito. Pero dahil doon, hindi siya maaaring umatras ngayong pinagdaanan niya ang lahat ng hirap, pagdadamit babae at pag-infiltrate. Wala nang atrasan. Mabilis siyang kumawala sa yakap ni Crystal at nagpakita ng gulat na ekspresyon. Diyos ko, Nuna, wala kang ideya. Malaki ang mga pangarap ni Hiren. Sakto namang aksidenteng natabig ni Ben Hauji ang mainit na kape sa mesa. Ilang patak ang tumalsik sa kanyang dibdib. Nagmamadaling lumapit si Crystal at tinanong kung okay lang siya. Ngumiti si Ben Hauji at sinabing matibay siya. Walang kwenta ang ganitong kaliit na paso. Gayunpaman, hindi mapakali si Crystal, nag-aalala na baka magkapaltos ang kanyang balat kung hahayaan lang. Agad siyang tumayo, nagpaplanong hanapan siya ng tuyong damit na pamalit. Matapos maghalungkat, mahina siyang humingi ng pasensya. Ito lang ang mayroon ako ngayon. Kailangan mong isuot muna ang uniforme ng kumpanya. Habang sinasabi iyon, inabutan niya ito ng isang sexing swimsuit. Tinitigan ito ni Ben Hauji, namumula ang kanyang pisngi, suotin to. Para na rin akong naghubad nito. Mabilis siyang tumanggi, sinabing okay lang na medyo basa siya, pero iginiit ni Crystal na magpalit siya. Napabuntong hininga na lang siya. Lahat naman ganyan sa una, sige tutulungan na kitang hubarin yan. Kumabog ang dibdib ni Ben Hauji. Lagot, kung magpapatuloy to, tapos na ako. Itinulak siya ni Crystal pababa, sinusubukang tulungan siyang maghubad, at mahinang sinabi, pareho naman tayong babae. Okay lang, tutulungan kitang magpatuyo. Nataranta si Ben Hauji at sinubukang pigilan siya habang mabilis na nag-isip. Anong gagawin ko? Sa kabilang linya, nanindig ang balahibo ni Jen Juhoy. Kung malalaman nilang lalaki pala ang uncle na ito, babagsak ang buong plano. Sakto noong hinawi ni Crystal ang bahagi ng kanyang damit at nalantad ang kanyang balikat, nanlaki ang kanyang mga mata at natigilan siya. Hiren, gulat niyang tanong, itinatago mo to sa lahat ng oras. Tahimik na sumagot si Ben Hauji, kaya ayokong makita mo. Para itong isang kanbas na puno ng mga marka ng bawat laban na pinagdaanan ko. Gusto mo bang marinig ang mahaba at masakit kong kwento? Agad siyang yakap ni Crystal. Huwag ka nang magsalita pa. Pasensya na. Kasalanan ko ang lahat. Hindi ko alam na napakahirap pala ng pinagdaanan mo. Hindi mo na kailangang ipaliwanag. May intindihan ko. Mahinang nagpasalamat sa kanya si In Hauji. Ate, ang bait mo talaga. Samantala, nakahinga na rin ng maluwag si Jen Juhoy, pero hindi napigilang magreklamo. Tio, pwede bang hinaan mo ng kaunti ang paghinga mo? Nagmoist ang mic dahil sa hininga mo. Kasabay nito, nakakulong si Zhao Dukan sa istasyon ng pulis at galit na sumisigaw, biktima ako rito. Paano niyo ikukulong ang biktima ng ganito? Sinabi ko na sa inyo, ibang gago ang bumugbog sa amin.
Dalhin niyo rito ang nakatataas sa inyo. Sakto namang bumukas ang pinto. Pasigaw na sabi ni Zhao Dukan, bakit ang tagal mo? Kung tinanggap mo ang trabaho, dapat dumating ka agad dito. Pero ang dumating ay hindi ang abogadong kinuha ni Zhao Duken. Si Han Zhangyue. Agad siyang nakilala ni Zhao Duken. Prosecutor Han Zhangyue, agad siyang umiti ng pasipsip at yumuko ng mababa. Isang taong kagalang-galang na tulad ninyo, Prosecutor Han. Bakit ninyo hahawakan ng ganito kaliit at walang kwentang kaso? Hindi siya pinansin ni Han Zhangyue at sinabihan siyang ipaliwanag kung ano ang nangyari. Pinipigilan ang galit, sinabi ni Zhao Dukan, niloko kami ng husto ng abogadong yon. Dapat sanay abogado ko siya, pero hindi ko alam kung anong pumasok sa isip niya. Dala-dala niya ang lahat ng ebidensya ng aming mga krimen at binugbog ang mga tauhan ko hanggang sa halos mamatay. Pinutol siya ni Han Zhangyue, hindi makapaniwala na isang abogado ang nakikipagsuntukan. Nanginginig ang buong katawan ni Zhao Dukan, may namumuong luha pa sa kanyang mga mata, pero patuloy siyang nagsalita. At sobrang galing niya roon. Sa loob ng wala pang 3 minuto, binugbog niya ang mahigit 100 tauhan ko na mas masahol pa sa aso. Natahimik si Han Zhangyue, malalim ang iniisip. Bakit gagawin ng isang abogado ang ganito? At isang abogado na may ganoong klaseng galing sa pakikipaglaban ay lubhang kahina-hinala. Ano ba talaga ang itinatago mo? Ben Haoji, sino ka ba talaga? Anong binabalak mo? Samantala, ipinapakita ni Ben Haoji kay Crystal ang isang reaction dance na partikular niyang pinraktis para sa streaming. Agad siyang pinigilan ni Crystal. Ang ganyang reaksyon ay magdudulot lang sayo ng mga hiling na refund. Bakit? Tumutol si Ben Haoji. Nagpuyat ako buong gabi para praktisin to, mukhang ipapakita pa niya sana ito sa boss. Pinigilan siya ni Crystal na natataranta. Hindi, Hiren. Hindi mo pwedeng ipakita yan sa boss, ako na lang ang magtuturo sayo. Unang hakbang, huwag mong igalaw ang bewang mo. Pero hindi nagpatinag si Ben Haoji. Inisip niya na baka type talaga ng boss ang sayaw niya. Hindi mo nga alam kung anong gusto niya, walang ingat niyang sabi. Paano kung tuluyan siyang mahulog sa akin? Paano kung hilingin niyang maging co-owner ako ng kumpanya? Bago pa siya matapos, sumigaw si Crystal, hindi. Nagulat sa kanyang reaksyon, tinitigan lang siya ni Ben Haoji. Seryosong nagsalita si Crystal. Mula ngayon, makinig kang mabuti sa sasabihin ko. Huwag kang magbibiro ng ganyan sa boss. Mapapasok ka sa malaking gulo. Isa siyang nakakatakot na tao. Nakita ni Ben Haoji ang pagkakataong magtanong kung ano ang nangyari. Anong klaseng tao siya? Ang sumunod na sinabi ni Crystal ay ikinagulat ni Ben Haoji. Ang boss ay hindi isang ordinaryong C ng entertainment company. Sabi niya, halata ang takot sa boses, 10 taon na ang nakalipas. Dumating siya sa Korea. Pagkatapos linisin ang kanyang pagkakakilanlan, sinimulan niyang patakbuhin ang kumpanyang ito. Ang totoong kinokontrol niya ay isang malaking gang. Nabulalas ni Ben Haoji, ano? Teka, sinasabi mo bang isa siyang Korean crime boss? Imposibleng maging legal ang ganyang klaseng negosyo. Di ba? Mahinang sumagot si Crystal. Hindi rin ako makapaniwala noong una. Pero kapag nakilala mo na siya ng personal, maiintindihan mo. Ang lalaking yon, tinatawag nila siyang halimaw na nakasuot ng balat ng tao. Sa Bronx, New York City, may isang gang na kilala bilang Viper Gang. Sobrang delikado na kahit ang mga pulis ay iniiwasan sila. Halos ipinanganak na siyang halimaw. Kaya natural lang na sumali siya sa Viper Gang. Hindi nagtagal pagkatapos sumali, mabilis siyang umangat sa tuktok sa loob lang ng ilang buwan. Ang buong lugar ay pinag-uusapan ang bagong leader ng Viper Gang. Dahil noong siya ang pumalit, 15 anyos pa lang siya. Isang 15 taong gulang na batang lalaki na kumontrol sa buong gang. Mula roon, mabilis niyang sinakop ang mga kalapit na teritoryo at ginawang pinakamalaking gang sa estado ang Viper Gang. Tapos nangyari ang insidenteng iyon, ang mismong dahilan kung bakit wala siyang pagpipilian kundi tumakas papuntang Korea. Noon, isang lalaking kilala bilang iyo ang kanang kamay ng boss ng Viper Gang. Lubos na tapat, handang isakripisyo kahit ang sariling pamilya para sa gang at sa leader nito. Ang lalaki ring iyon ay natagpuang patay, ang kanyang katawan ay tadtad ng hindi bababa sa 46 na tama ng bala. Nagkagulo ang gang, sa pag-aakalang ito ay isang pagpatay ng kalabang grupo. Pero ang sumunod ay hindi sukat akalain. Ang pumatay sa kanya ay walang iba kundi ang boss ng Viper Gang na pinag-alaya ni I ng kanyang buhay, lahat dahil 2 beses kumatok si I nang pumasok sa kwarto. Dapat alam mo ang mga patakaran. Ang 2 katok ay nangangahulugang minamadali mo ako. Ngayon naintindihan mo na, hindi ba? Bagamat duda akong naririnig mo to dahil patay ka na. Hindi nagtagal, inaresto siya ng mga pulis. Tinanong ng hukom kung mayroon siyang huling sasabihin. Kaswal niyang sinabi na maganda ang hukom. Mahigpit siyang binalaan ng hukom, tinanong kung naintindihan niya ang kabigatan ng kanyang sitwasyon. Ngumiti lang siya at sumagot, iniisip ng malakas kung ano kaya ang pakiramdam na magsuot ng uniforme ng preso. Habang naghahanda ang hukom na sawayin siya sa pagbibiro sa korte, bigla niyang kinagat ang sarili niyang dila. Nagmadaling pumasok ang mga gwardiya at tumawag ng ambulansya. Agad siyang dinala sa ospital para magamot. Nagbulungan ang mga gwardiya sa labas na baliw nga talaga siya tulad ng sinasabi sa mga chismis. Nagpakamatay pa sa korte, hindi talaga ordinaryo ang isang taong naging boss ng Viper Gang sa ganoong edad.
Mayroon pa sigurong higit pa na hindi nila alam nang biglang sumingit ang isang puting gwardiya sa kanyang itim na kasama. Nakatitig sa loob ng kwarto, gulat siyang nagtanong, ano yon? Walang tao sa kwarto ng ospital, bukas na bukas ang bintana. Nagmadali silang pumasok pero wala silang nakitang kahit sino. Nang sumilip sila sa bintana, natigilan sila. Tumalon ang lalaki. Ikawalong palapag iyon. Pagkatapos noon, tuluyan siyang naglaho, iniwasan ang surveillance at tumakas patungong bansagi. Habang nasa daan, pumatay siya ng isang lalaki at ninakaw ang ginito. Matapos linisin ang kanyang pagkakakilanlan at sumailalim sa plastic surgery, nagsimula siyang kumilos sa bansa at di nagtagal ay nakabuo ng mas malaking organisasyong kriminal. Ang lalaking iyon ay ang boss ni Crystal at ang DEA agency ay isa lamang sa maraming front na ginagamit para makalikom ng pondo. Hindi makapaniwalang nagtanong si Ben Hodge kung posible ba talaga na hayagang pag-usapan ito ng boss. Sabi ni Crystal, narinig niya mismo mula sa kanya. Alam ito ng lahat ng nakakakilala sa boss, pero hinding-hindi ito lalabas dahil minsan sinabi ng boss, sige, pag-usapan niyo ako hanggat gusto niyo. Pero sa oras na gawin niyo yon, patay kayo at ang buong pamilya niyo. Nag-aalala, tinanong ni Ben Hodge kung ligtas ba talagang sabihin sa kanya ang lahat ng ito. Pero manhid na sumagot si Crystal na mamamatay din siya sa kamay nito at ayos lang daw yon. Ano man ang mangyari, bibigyan niya ito ng senyas kapag dumating ang boss, sinasabihan siyang huwag kumuha ng atensyon. Kapag ginawa niya yon, walang nakakaalam kung anong mangyayari. Kaya bago pa siya matapos, biglang nagkaroon ng sigawan sa labas. Sumilip sa siwang ng pinto, nakita ni Ben Hodge ang mga miyembro ng gang na nagmamadaling maglinis at nagtaka kung ano ang nangyayari. Darating na ba ang boss? Sa sandaling iyon, nanlaki ang kanyang mga mata sa hindi paniniwala. Bakit siya nandito? Ang bagong dating ay si Prosecutor Han Zhang-Yue, kasama ang isang guon na sabik na sinisigurong malinis ang lugar habang sinabi ni Han na may tinitingnan lang siyang ilang bagay. Habang papalapit sila, nagtago si Ben Hodge, iniisip kung paano nalaman ni Han na narito siya. Sinumbong kaya siya ni Zhao Dukan. Kailangan niyang tumakbo. Sinabi ni Han sa guon na may hinahanap siyang tao at nangako ang guon na hahalungkatin niya ang bawat ipis kung iutos. Bigla, huminto si Han habang nakatitig sa unahan ng may pagkagulat. Diretso siyang nakasalubong kay Ben Hodge na sinusubukang tumakas. Nagmamadaling kinakalkula ni Ben Hodge ang kanyang susunod na galaw. Huwag mong sabihin na kilala ako ng gagong to. Pest! Dapat ko na ba siyang patayin ngayon din? Bahala na. Ibibigay ko na ang lahat. Agad siyang nautal kay Han Zhang-Yue na siya ay isang babae, hindi ang klase ng taong iniisip ni Han, at ito ay isang malaking hindi pagkakaunawaan. Hindi pa nagtatagal bago yon, sinundot ni Crystal si Ben Hodge sa likod habang papalabas na sana ito. Kinakabahang lumingon si Ben Hodge, hindi sigurado kung ano ang ibig niyang sabihin, ngunit patuloy na tinuturo ni Crystal ang pinto. Sa sumunod na segundo, naintindihan niya. Sa wakas, naintindihan niya ang senyas nito. Malinaw na sinabi ni Crystal sa kanya kanina, kapag dumating ang boss, ito ang senyas na ibibigay ko sa'yo. Kapag nangyari yon, dapat kang umalis agad dahil walang nakakaalam kung anong gagawin ng boss kapag nakita ka niya. Yun lang. Naiintindihan mo ba? Kung makita mo ang senyas na ito, ang lalaking iyon ang boss. Habang pinapanood si Crystal na gawin ang kilos, iisa lang ang nasa isip ni Ben Hodge. Nakakabaliw to. Talagang nakakabaliw. Isang ganap na baliw na pumatay sa sarili niyang mga miyembro ng gang bago tumakas papuntang bansagi. Ganap niyang nilinis ang kanyang pagkakakilanlan, muling bumuo ng isang organisasyong kriminal, at nagpatuloy sa pagpapatakbo ng mga iligal na operasyon. Nagawa pa niyang mag-hit and run at walang kahihiyang na nahimik pagkatapos. At ang baliw na iyon ay si Prosecutor Han Zhang-Yue pala, isang bagay na kahit ang mga comics ay hindi maglalakas loob na isulat. Sa sandaling iyon, ipinakilala siya ng guon kay Han Zhang-Yue na nagsasabing bago siya at inirekomenda ni Kuya Dukin, idinagdag pa na pinag-isipan niya itong mabuti. Napangisi si Ben Hodge sa kanyang isipan. Ang mga guon na tulad nito ay maaaring maging kapaki-pakinabang minsan at tahimik na nangako na babawasan ng kahit 1 taon ang 100 taong sentensya ng lalaki. Nang marinig na inirekomenda siya ni Zhao Dukan, nakaramdam si Han Zhang-Yue ng kaunting pagdududa, ngunit hindi niya ito pinansin at tumalikod para umalis. Bago umalis, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na bantayang mabuti ang lugar, sinabing binabantayan niya itong maigi. Dahil sa muntik ng pagtakas, nakahinga ng maluwag si Ben Hodge na hindi siya nakilala ni Han at nagpasya siyang kailangan ng umalis kaagad. Bigla, huminto si Han Zhang-Yue at sinabing, "Teka." Nagtaka ang isa sa kanyang mga tauhan kung siya ba ang kinakausap. Sa halip, lumingon si Han at direktang tinanong si Ben Hodge, "Pwede ba tayong mag-usap ng sarilinan?" Pabulong na nagmura si Ben Hodge. Sa sandaling iyon, hinawakan ni Crystal ang kamay ni Ben Hodge. Ibinaba ang kanyang boses, sinabi niya, "Hiron, huwag kang sumama sa kanya. Sinabi ko sa'yo, delikado talaga ito." Bagamat hindi naintindihan ni Ben Hodge kung ano ang labis na ikinatakot niya, mas may dahilan pa siya ngayon para manatili at alamin ang katotohanan. Mas malala ang lugar na ito kaysa sa inaakala niya. Isang ganap na saradong espasyo na puno ng mga kahina-hinalang tao.
Kung totoo lahat ng sinabi ni Crystal, kung gayon ang nagmamanipula sa lahat ay si Prosecutor Han Zhangyue. Dahan-dahang binawi ni Yan Haoji ang kanyang kamay mula kay Crystal. Lumingon siya pabalik para tiyakin sa kanya na babalik siya. Pagkatapos ay humakbang siya pasulong, halos sabik na pumasok sa bibig ng halimaw, desperadong malaman kung ano talaga ang gusto ng mahal na prosecutor na ito. Dinala siya ni Han Zhangyue sa isang opisina at nagtanong, hindi ka ba nagtataka kung bakit kita dinala rito? Sumagot si Bayan Haoji na ang isang mahusay na prosecutor ay tiyak na may kanyang mga dahilan. Tinanong naman ni Han, narinig ko'y inirekomenda ka ni Xiao Duken. Alam mo ba kung anong klaseng lugar ito bago ka pumunta? Sumagot si Bayan Haoji, syempre. Ito ang pinakamagandang streaming platform. Bigla, lumapit si Han Zhangyue sa likuran ni Bayan Haoji at sinabi sa mahinang boses. Kahit na, plano mo pa ring mag-stream dito. Alam na alam mong isa akong prosecutor na kinatatakutan ng mga tao. Sa tingin ko, medyo bastos ang tanong na yon para sa unang pagkikita. Kaya hayaan mong tingnan ko ang bag mo. Habang nagsasalita, inagaw ni Han Zhangyue ang bag ni Bayan Haoji. Binuksan niya ito ng walang pag-aalinlangan at nagpatuloy. Alam mo ba kung ano ang pinakapinagkakatiwalaan ko sa mundong ito? Ebidensya. Sa kabilang linya, pinagpapawisan ng malapot si Jian Jeho. Hindi niya inaasahan na ganoon kabilis maghihinala si Han Zhangyue sa tito. Umaalinggaw pa rin sa telepono ang galit na boses ni Bayan Haoji na humihingi ng paliwanag. Binaliwala siya ng tuluyan ni Han Zhangyue at malamig na sinabi, hindi tulad ng mga tao, ang mga bagay ay hindi nagsisinungaling, lalo na ang mga bagay na hindi mo maitatago. Sumigaw si Bayan Haoji, hindi ba't napakabastos na halungkatin ang bag ng isang babae? Kung may gusto kang makita, sabihin mo lang. Ipapakita ko sa'yo. Ngunit nailabas na ni Han Zhangyue ang A-card ni Bayan Haoji. Nanlumo ang puso ni Jianze. Kung mabubunyag na hindi si Bayan Xiaolin ang tito, mabilis na magiging delikado ang sitwasyon. Sumigaw siya sa telepono, tito, kailangan mong umalis dyan ngayon din. Subalit matapos tingnan ang mahinahong nagsalita si Han Zhangyue. Miss Bayan Xiaowen. Lumalabas na matagal nang naghanda ng Peking Yi si Bayan Haoji. Lahat ng nangyari kanina ay isang sinadyang pag-arte. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Jian Juhu, nagrereklamo na hindi siya binalaan ng tito niya ng maaga. Nang makumpirma ni Han Zhangyue na tama ang pagkakakilanlan, sinabi niya, ang tiwala ang unang hakbang sa anumang usapan. Dahil ayos na yan, hayaan mong ipakita ko sa iyo ang aking sinseridad. Walang babala, nagsimulang maghubad ng damit si Han Zhangyue. Mabilis na tinakpan ni Bayan Haoji ang kanyang mga mata, nagkukunwaring mahinhin. Pagkalipas ng 2 segundo, sumilip pa rin siya sa pagitan ng kanyang mga daliri. Mukhang naiilang, sinabi niya, opa, sa katawan mong iyan. Sayang lang na maging isang nakakabagot na prosecutor. Tigilan mo na ang kalokohan. Isuot mo na ulit ang damit mo. Malamig na sumagot si Han Zhangyue, sa tingin mo ba nakakatawa ito? Makinig kang mabuti. Ngayong naintindihan mo na kung anong klase akong tao, sa wakas ay alam ko na kung sino ka talaga. Mula ngayon, malalaman ko kung saan ka nakatira, sino ang kasama mo, sino ang mga koneksyon mo, at anong klaseng trabaho ang ginawa mo, kahit na anong klase ng underwear ang suot mo. Naiintindihan mo ba kung anong ibig sabihin yan? Mula sa sandaling ito, hanggat hindi ko sinasabi, hindi ka na makakataka sa akin. Sa telepono, hindi napigilan ni Jian Jeho na sabihin hindi niya talaga maintindihan si Han Zhangyue. Tumakas siya sa bawat bansa para takasan ang kanyang nakaraan at pwede sanang mamuhay ng tahimik bilang isang prosecutor, pero pinili pa rin niyang makisangkot sa krimen. Ganoon din ka hindi sigurado si Bayan Haoji. Ang lalaking ito na nagpapanggap na panatikong simbolo ng katarungan sa labas, ngunit sa lihim ay pinamumunuan ang isang kriminal na organisasyon. Ano ba talaga si Han Zhangyue? Gayunpaman, ang pagpapatunay na siya ang totoong salarin sa hit and run ay nangangailangan ng ebidensya, at ang isang taong napakametikuloso ay tiyak na susubukang burahin ang bawat bakas. Ang kanyang atensyon sa detalye ay masasabing isang sakit na. Hindi naniniwala si Jian Juho na mayroon pang ebidensyang natitira at tinanong ang tito kung ano ang susunod nilang gagawin. Sabi ni Bayan Haoji, may nahanap akong napaka-interesante. Nang pumasok ako ng patago sa istasyon ng pulis para linisin ang pangalan ni Zhao Daozhan at desperadong sinira ang lahat ng ebidensya, may napansin akong kakaiba. May dugo sa mga rayos ng gulong sa ilalim ng manibela. Sa pangkalahatan, sa isang aksidente sa trapiko, kung ang isang driver ay hindi nakasuot ng seatbelt, ang bahagi ng katawan na kusang sumusugod pasulong kapag inapakan ang preno ay kung saan malamang na may dugo. Ibig sabihin, ito ang ebidensyang naiwan ng totoong salarin habang nagmamaneho. Gayunpaman, dahil hindi natin alam kung kaninong dugo iyon, hindi ito maaaring gamitin bilang patunay sa ngayon. Pero iba na ang sitwasyon ngayon. Kung makakakuha ako kahit kaunting sample ng dugo ni Han Zhangyue, maikukumpara natin ito sa dugo sa mga rayos ng gulong. Paglabas pa lang ni Bayan Haoji sa pinto, may tumawag, hoy, baguhan. Lumingon si Bayan Haoji at mumiti. Anong kailangan niyong gawin ko, mga gwapong opa? Sumagot ang isa sa mga siga, mayroon kaming welcome party. Sa tuwing may bagong miyembrong sasali, personal silang binibigyan ng big boss ng espesyal na pagtanggap. Masayang sumagot si Bayan Haoji, napakabait niyo naman.
Tara na kung ganon. Sa sandaling iyon, ipinatong ni Crystal ang isang kamay sa balikat ni Ben Hauji at sinabing, Xiaolin, mauuna na ako. Magpahinga ka muna. Mayroon akong importanteng kailangang pag-usapan sa opisina. Nang makita ito, walang nagawa si Ben Hauji kundi hayaang mauna si Crystal. Ipinapaliwanag na dahil lang iyon sa bago pa siya. Ngunit habang sinusundan ni Crystal ang sigapalayo, nagsimulang manginig ang kanyang katawan nang hindi mapigilan. Hindi nagtagal, dinala siya sa pintuan ng kanyang kwarto. Sa loob, isang lalaki ang lumingon at masayang nagsabi, nandito na ba si Sean? Hinihintay na kita. Ngunit nang mapagtanto niyang si Crystal iyon, tumigas ang kanyang ekspresyon. Crystal, anong ginagawa mo rito? Ang lalaki ay isa sa mga tauhan ni Han Zhangyue. Nagpaliwanag si Crystal, masama ang pakiramdam ni Xiaolin. Kung mayroon kang sasabihin sa kanya, maaari kong iparating. Malamig na sumagot ang lalaki, huwag kang magkunwaring hindi mo alam. Alam na alam mo kung ano ang gusto ko. Narinig mo na ang sasabihin ko ng maraming beses na. Medyo matagal ka ring nawala. Na-miss mo ba ang ating maliit na welcome party? Nagsimulang manginig si Crystal sa buong katawan, ngunit pilit pa ring sinabi ang mga salitang, walang alam ang babaeng iyon. Sa sumunod na segundo, nanlambot ang kanyang mga binti at bumagsak siya, habang nakakapit pa rin sa damit ng lalaki, at nagmamakaawang patawarin si Xiaolin. Bigla siyang itinulak palayo ng lalaki at malamig na sinabing, baliw kang babae. Kailangan ko pa ba kitang bugbugin para magising ka? Mukhang kailangan kong sabihin ulit ito sa'yo ngayon, Anya, at pagkatapos ay sasabihin ko ulit kay Xiaolin. O baka may mas madaling paraan. Paano kung kausapin natin kayong dalawa ng sabay? Sa sandaling iyon, isang kamay ang humarang sa lalaki mula kay Crystal. Sa kanyang pagkagulat, si Ben Hauji iyon. Sumigaw si Crystal sa pag-aalala. Bakit ka pumunta rito? Bumalik ka na ngayon. Nanatiling kalmado si Ben Hauji at mahinang nagsalita. Sabi niya may sasabihin daw siya sa akin at palagi akong isang taong mausisa. Paano ako makakatanggi? Ngumisi ng malamig ang mga labi ng lalaki. Iyan mismo ang dahilan kung bakit gusto kita. Halika rito. Habang nagsasalita, hinawi niya ang buhok ni Ben Hauji at sinabi ng may masamang intensyon, dito sa amin, sa tuwing may bagong dating, palagi kaming nag-uusap muna. Kung gusto nating magkasundo sa trabaho, kailangan nating maging mas malapit sa isa't isa. Di ba? Pero ngayon, dalawa kayo. Kaya sa tingin ko, ito ay magiging isang 2-on-1 na usapan. At para malaman mo lang, soundproof ang kwartong ito. Naiintindihan mo ba kung anong ibig sabihin yan? Kahit gaano ka pa kalakas sumigaw, walang sinuman sa labas ang makakarinig. Sa sandaling yon, pinutol siya ni Ben Hauji. Kaya ito pala ang tunay mong mukha. Nakakadiri ka, mababa, maruming basura. Sa sumunod na segundo, itinulak ni Ben Hauji si Crystal palabas ng kwarto at isinara ng malakas ang pinto. Nagmamadaling bumangon si Crystal at sinimulang kalampagin ang pinto sa pagkataranta. Xiaolin, buksan mo ang pinto. Hindi ko hahayaang pagdaanan ni Xiaolin ang ganyang bagay. Ngini siya ng lalaki, ngayon lang ako nakakita ng asong babae na ganito kalakas lumaban. Sumagot si Ben Hauji sa mahinang boses, alam ko ang lahat ng ginawa mo hanggang sa puntong ito. At sa totoo lang, medyo nag-enjoy din ako sa mga pribadong panayam. Habang nagsasalita, kumilos siya na parang maghuhubad. Walang pakialam ang lalaki at tumawa ng malamig. Kung gayon, maglaban tayo. Tignan natin kung sino ang mananalo. Papanatilihin kitang abala sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Biglang natigilan ang kanyang tingin na para bang may nakita siyang hindi kapanipaniwala. Sa sandaling iyon, hindi lang hinubad ni Ben Hauji ang kanyang damit panloob, tinanggal din niya ang kanyang peluka. Hindi kailanman inakala ng lalaki na siya pala ay isang lalaki. Kalmadong nagsalita si Ben Hauji. Tulad ng sinabi mo, ang iyong mga binti, balikat, bungo, at bawat organ sa loob ng iyong katawan. Kaya kong asikasuhin ang lahat ng iyan. Ngunit hindi nagpakita ng takot ang lalaki. Kumunot ang kanyang mukha habang umuungol. 10 taon na akong naghahari sa mga kalye. Bakit palagi na lang akong napupunta sa ganitong klase ng basura? Hindi ko alam kung anong gusto mo, munting salot, pero papatayin muna kita bago ako makinig. Kasabay nito, itinaas niya ang bat at sumugod kay Ben Hauji. Sa sandaling bumagsak ito, umikot si Ben Hauji, malinis na umiwas, at kumuha ng lubid mula sa sahig. Sa sumunod na segundo, mahigpit na nakatali ang mga kamay ng lalaki. Malakas siyang ibinagsak ni Ben Hauji sa lupa, pagkatapos ay itinapak niya ang isang paa sa mukha ng lalaki. Naririnig kitang umuungol ng medyo malakas, malambing na sabi ni Ben Hauji. Sabihin mo sa akin, anong dapat kong gawin? Kahit gaano ka pa sumigaw dito, walang sinuman sa labas ang makakarinig, kahit isang langgam. Tumingin siya sa kanyang gawa at nagsalita sa sinadyang malambing na boses. Hindi talaga naiintindihan ni Salon ang mga bagay na ito. Apa, huwag mong sabihing nahihiya ka dahil ito ang iyong unang beses. Dahil doon, paulit-ulit na iwinasiwas ni Ben Hauji ang lubid, hinahagupit ang lalaking nakabitin sa ere. Desperadong nagmakaawa ang lalaki, pakiusap, gagawin ko ang lahat. Pakawalan mo lang ako. Sa wakas ay tumigil si In Hauji. Kahit ano talaga. Baliw na tumango ang lalaki. Kahit ano, humalakhak si In Hauji na parang nababaliw. Kung gayon, ipagpatuloy natin ito. Samantala, mag-isang nakaupo si Crystal sa labas ng pinto na naghihintay.
Bigla niyang narinig na bumukas ang pinto. Tumayo siya kaagad at nagmamadaling tingnan si Bien Hauji. Sa halip, nakita niya itong yakap ang kanyang damit na mukhang labis na naagrabyado. Nag-aalalang tanong ni Crystal, Xiaolin, ayos ka lang ba? Namuo ang mga luha sa mata ni Bien Hauji habang humihikbi, uni. Sa sumunod na sandali, mahigpit siyang yakap ni Crystal. Bumulong siya, okay lang. Huwag kang magsalita. Bumalik na tayo at hugasan ang lahat ng ito. Pagkatapos nyon, dinala ni Crystal si Bien Hauji pabalik sa kanyang silid. Ang hindi niya alam ay ang tunay na nagkapilat ay ang lalaki kanina. Kanina lang, pinilit siya ni Bien Hauji na isuot ang kanyang salawal sa ulo at dumapa sa sahig ng hubot-hubad, sa kakinunan siya ng litrato na may nakakalokong ngiti. Tahimik niyang sinabi, mula sa sandaling pinag-usapan mo ako, naging kilala ka na sa buong bansa bilang isang bastos na basura. Umiyak sa kahihiyan ang lalaki at nagmura, hayop ka. Sa oras na yon, naliligo si Crystal. Nakaupo si Bien Hauji sa kama at tinatalakay ang mga susunod na hakbang kasama si Jian Jeho sa telepono. Nagtanong si Jian Jeho, Tito, paano mo planong kunin ang dugo ni Han Zhangyue? Sinabi sa kanya ni Bien Hauji na huwag mag-alala. May plano na siya. Agad na nasabik si Jian Jeho. Alam ko na. Bubugbugin mo muna siya para makakuha ng dugo. Tama. Pinutol siya ni Bien Hauji. Relax lang. Hindi kailangang manggaling sa dugo ang UNA. Pagkatapos ay nagtanong si Crystal, Xiaolin, sino ang kausap mong mag-isa? Lumabas siya ng banyo na nakabalot sa tuwalya at sinabing dapat maghugas ka na rin. Nang makita ito, mabilis na tinakpan ni Bien Hauji ang kanyang mga mata. Naguguluhang tanong ni Crystal, bakit ka gulat na gulat? Tayong dalawa lang naman. Nagmamadaling sumagot si Bien Hauji, uni, kahit na, hindi dapat ginagawa ng mga babae ang mga ganitong bagay. Kumunot ang noo ni Crystal. Ano ang sinasabi mo? Dahil pareho tayong babae kaya okay lang. Oras na para matulog. Humiga siya sa kama at tinapik ang espasyo sa tabi niya. Halika, humiga ka rito. Sabay tayong matulog. Kinakabahang sabi ni Hauji, uni, ano ang sinasabi mo? Hindi ba't medyo mabilis yata tayo? At hindi maganda ang ugali ko sa pagtulog? Hindi ako sigurado kung kakayanin mo. Sa kabilang linya, nagbabala si Jianjo, Tito, kapag humiga ka, tatawag ako ng pulis. Walang nagawa si Bien Hauji kundi ipaliwanag kay Crystal, masyado akong sensitibo sa maraming bagay, kaya hindi ako pwedeng matulog kasama mo, uni. Pero wala talaga akong gaanong alam sa ibang bagay. Mukhang napakalambot ng kama mo. Madalas akong matulog sa malamig at matigas na sahig, kaya gusto kong malaman kung ano ang pakiramdam. Sa sandaling yon, nag-vibrate ang telepono sa mesa. Nang basahin ni Bien Hauji ang mensahe, natigilan siya. Agad na umupo si Crystal at nagtanong, sino yan? Samantala, nag-aalalang tanong ni Jian Johoy, dumating na ba ang mga pulis? Hindi sumagot si Bien Hauji. Dumiretso siya sa pinto. Nagmamadaling sumunod sa kanya si Crystal. Saan ka pupunta? Sumagot si Bien Hauji, ate, lalabas lang ako saglit, pero hindi naman ito big deal. Babalik din ako agad. Lumipat ang eksena habang lumapit si Bien Hauji kay Han Zhangyue na may mahiyang ngiti. Gusto ko lang malaman mo, hindi ko gusto ang mga lalaking klingi. Gusto mo pa ring malaman ang tungkol sa akin. Diba? Lumabas na si Han Zhangyue mismo ang nagpadala ng mensahe kanina. Sumagot si Han, paano mo nalaman? Klingi ako. Tumatawag ako dahil may gusto akong malaman. Sa labas, tinanong ni Bien Hauji kung ano ang gusto niyang malaman habang kinakalkula kung paano kukunin ang kanyang ngeni. Minsan nang iminungkahi ni Jian Jehu na bugbugin si Han at kumuha ng dugo, pero sinabi na ni Bien Hauji na may plano siya. Tutal, hindi naman kailangang manggaling sa dugo ang ngeni. Pwede na rin ang mga sample ng buhok. Ang totoong problema ay kung paano makalapit sa napaka-alertong si Han Zhangyue. Isang maling galaw lang at mabubunyag ang pagkatao ni Bien Hauji. Gayunpaman, para sa isang taong nabuhay ng mahigit isang dekada sa sahod bilang asasin ng Glory, hindi ito komplikado. Kaswal niyang itinaas ang kurbata ni Han at mumiti. Ganitong kalalim na ng gabi, anong parte sa akin ang bigla mong kinagiliwan? Nagtanong si Han, taga-Seoul ka ba? Sumagot si Bien. Mukha ba? Opa. Sabi ng lahat, mukha akong supladang taga-Seoul. Pagod na ako. Itinaas ni Han ang isang baso at inalok ito. Ang bango ng amoy usok nito. Tinanggap ito ni Bien na nagkukunwaring mahiyain. Sa totoo lang, hindi ako malakas uminom. Ang totoo, nag-aalala siyang baka may lason ito. Kahit pa holy water yan, hindi niya inumin. Muling nagtanong si Han, kumusta ang pamilya mo? Sumagot si Bien, buhay at malusog ang parehong magulang ko. Mayroon din akong kapatid na babae na pangit na parang palaka. Nagtanong si Han ng may interes, kasing ganda mo ba ang kapatid mo? Yumuko si Bien at bumulong, sikreto yan, pero magkamukha kami. Inilagay niya ang isang kamay sa ilalim ng kanyang dibdib at idinagdag, sa parting ito, mas lamang ako, kaya hindi kami pwedeng maghiraman ng damit. Pagkatapos ay tumawa siya at tinapik ang balikat ni Han. Ano bang pinagsasabi ko? Walang dapat ipagmayabang. Laging mali ang intindi ng mga tao. Kalimutan mo na lang. Napangisi si Bien sa sarili. Appetizer pa lang to. Ang totoong leksyon ay kung paano mambingwit ng isang hangal na lalaki ang isang propesyonal na babae. Sinadyang iangat ni Bien Hauji ang kanyang paa at pati rin ang sarili.
Ginamit ang pagkatisod bilang buwelo, idiniin niya si Han Zhangyue sa mesa. Kahit na bahagi lahat ito ng plano, nakaramdam si Bayan Haoji ng malalim at likas na pandidiri kay Han. Naging mabangis ang mga mata ni Han habang sumigaw, nakakatuwa ba to? Aalis ka ba sa ibabaw ko o hindi? Agad na tumayo ng tuwid si Bayan Haoji at humingi ng paumanhin habang naninisi sa loob-loob. Sige lang, magpanggap kang nakakatakot. Nakakuha na rin naman siya ng sample ng buhok. Tumayo si Han, pinagpagan ng damit at malamig na sinabi, sinira mo ang lasa ng inuming ito. Umupo ka, mag-usap tayo. Sumunod si In Haoji. May gusto rin akong malaman pero hindi ako sigurado kung sapat na tayong malapit sa isa't isa para itanong ko to. Opa, abala ka araw-araw sa trabaho mo bilang prosecutor. Bakit ka nasa lugar na tulad nito? Kung nanatili ka lang na prosecutor habang buhay kang igagalang, di ba't mas maganda yon? Ngumiti ng malamig ang mga labi ni Han. Dahan-dahan siyang sumagot, lahat ng tao ay may kanya-kanyang galing at tunay na kinagigiliwan. Naiintindihan mo ba? Ang pagiging prosecutor ay kung saan ako magaling pero iba ang gusto kong gawin. Tinakpan ni In Haoji ang kanyang bibig, nagkukunwaring gulat. Nakakatakot naman, prosecutor. Hindi ka naman siguro papatay ng tao gamit yan o kung ano paman, di ba? Ang tunay niyang iniisip ay, tingnan mo tong kumag na to, nagpapakakol at nagsasabi ng kalokohan sa harap ko. Nagsalita si Han ng kaswal na may nakakakilabot na tono. May pinatay akong tao kamakailan sa kalsada. Tila inaasahan ito, halos agad na pinindot ni Bayan Haoji ang kanyang earpiece. Alam niyang magwawala si Jian Jeho kapag narinig niya ito. Walang napansin si Han at nagpatuloy. Isa siyang delivery driver, isang ama na mahal ang kanyang kaisa-isang anak na lalaki. Bago siya mamatay, marami siyang itinuro sa akin. Ang pagbangga sa isang tao gamit ang kotse ay ibang-iba sa pakiramdam ng pagbangga sa isang usa. Nang maglaon, napagtanto kong mas masarap pa pala sa pakiramdam kapag sarili kong mga kamay ang gumawa. Sa kabilang linya, patuloy na nagtatanong si Jian Jeho, Tito, anong nangyayari? Maayos naman ang koneksyon pero walang marinig na kahit ano. Pabulong na nagtanong si Bayan Haoji, hindi ba't mapanganib kung mahuli ka? Sa halip ay sumagot si Han, bakit mo naman nasabi yan? Bakit sa tingin mo ay malaya akong nakikipag-usap sa iyo tungkol dito? Sumusuong sa apoy nang hindi iniisip ang mga kahihinatnan para lang sa katuwaan. Gawa yan ng mga baguhan. Ako ay isang prosecutor mula sa Ministry of Justice ng bansang ito, malamig na sabi ni Han Zhangyue. Kapag may mga ganitong nangyayari, ako ang nasa unahan na humaharap sa kaso. At kung may lumabas na anumang ebidensya, ako rin ang pinakakwalipikadong tao na burahin ito dahil isa akong prosecutor. Pagkatapos nyon, sinabi ni Han na nasabi na niya ang lahat ng kailangan niyang sabihin. Tapos na ang usapan. Sinabihan niya si Bayan Haoji na sa kwarto ni Crystal matulog ngayong gabi, pero naabot na ni Bayan Haoji ang kanyang layunin. Gamit ang hibla ng buhok na ito, mapapatunayan niyang si Han Zhangyue ang tunay na pumatay sa ama ni Jian Jiehe. Mayroon pa ring isang mahirap na problema, kung paano mapapatanggal kay Crystal ang kwelyo at makatakas sa lugar na ito kasama siya. Sa sandaling iyon, isang ideya ang pumasok sa isip ni Bayan Haoji. Bigla niyang napagtanto na mayroon palang simpleng solusyon sa lahat ng ito. Lumingon siya at nagtanong, Opa, sayo ba tong kotse? Habang nagsasalita, inalog niya ang mga susi ng kotse sa kanyang kamay, malinaw na sinusubukang hikayatin si Han na ilabas siya para magmaneho. Hindi pa nakakasakay si Shalin sa ganito kagandang kotse dati. Paano kung umikot muna tayo ngayon? Tayong dalawa lang sa ilalim ng ganito kahigpit na pagbabantay. Ang pagtakas ng patago ay halos imposible. Kung hindi pagpipilian ang pagtakas, sapat na ang hayagang pag-alis. Ang pagpapasikat ng kotse ay halos likas na sa isang lalaki. Siguradong gusto mo na itong ipagyabang ngayon, di ba? Sige na. Kagatin mo ang pain, Han Zhangyue. Pero hindi naging ayon sa plano ang mga pangyayari. Walang ganang sinabi ni Han, bakit ko naman gagawin yan? Handa na si In Haoji para dito. Interesado lang ako sa kotse at gusto kong makita ang galing mo sa pagmamaneho. Pagkatapos ay bigla siyang nagkunwaring masama ang pakiramdam. Medyo nahihilo ako. Hindi ako gaanong naarawan nitong mga nakaraang araw, baka kulang sa vitamin. Sa kanyang pagkagulat, pumayag pala si Han. Sumunod ka. Nagbitaw pa siya ng isang linya. Kumuha tayo ng vitamin para sayo. Agad na sumagot si Bayan Haoji sa malambing na tono. Sige kung yan ang sabi mo. Di nagtagal, nagmaneho si Han kasama si Bayan Haoji na humaharurot sa kalsada. Sa loob ng kotse, daldal ng daldal si Bayan Haoji tungkol sa performance nito. Siguradong premium fuel ang gamit nito. Di ba? Ang pinong amoy na yon. Parang hanging dumadaloy palabas ng tambutso. Interesadong nagtanong si Han, marami ka bang alam sa mga kotse? Nasabi ni Bien, bawat lalaki ay may pangarap na kotse sa puso niya. Nang lumabas ang mga salita sa kanyang bibig, napagtanto niya ang pagkakamali at mabilis na idinagdag na mas interesado lang siya ng kaunti kaysa sa karamihan ng mga babae. Hindi ko po talaga alam ang tungkol sa mga kotse, apa. Kailangan niyo po akong turuan ng lahat. Sigurado na si Bayan Haoji, kahit si Han Zhangyue ay bibigay dito. Likas lang ito sa tao. Gaano mo man subukang itago, hindi mo maitatago ang namumulang mga tainga. Ganoon lang kadali ang mga lalaki. Purihin mo sila minsan, ngitian ng kaunti at tapos na ang laban.
Simple lang ang plano niya. Kunin ang mga sample ng buhok at dugo na nakolekta na niya, tapos ipadala agad sa National Forensic Center. Kapag tumugma ang buhok sa iyan sa dugo, tapos ka na, hayop kang Han Zongyue. Pero may isa pa ring problema. Hindi pwedeng hayaan ni Bayan Haoji si Han na ihatid siya sa Forensic Center, kaya kailangan niyang iparating ang buhok kay Jianzhu. Habang nakatuon si Han sa pagmamaneho, tahimik na inilabas ni Bien ang kanyang telepono at nakipag-ayos na makipagkita kay Jian Jeho sa convenience store sa tabi ng law office. Hindi siya basta-basta makakababa ng kotse. Kailangan niya ng dahilan na magmumukhang natural. Bigla siyang nagkaroon ng ideya. Kung may nagmamay-ari ng ganito kaluhong kotse, imposibleng tatanggi sila. Dahan-dahan siyang tumikhim at tumawag, "Apa, parang naiihi po ako." "Hindi. Anong gagawin ko? Talagang maiihi na ako sa sarili ko." Pagkatapos ay itinuro niya ang unahan. "Naku po, may convenience store pala doon. Babalik ako agad." Alam ni Bayan Haoji na hihinto si Han dahil kung hindi, baka umihi talaga si Bien. Lahat ay naisip na kahit minsan na may umiihi sa mamahalin nilang kotse. Di ba? Gaya ng hula ni Bien, sa wakas ay huminto si Han sa harap ng convenience store. Lumundag palabas si Bien, habang sinasabing, "Babalik ako agad," at nagmamadaling pumasok para makipagkita kay Jian Juhe. Nagtanong si Jian kung ano ang nangyari. Sinabi ni Bien na halos mamatay na siya, pero hindi iyon ang mahalaga ngayon. Ibinigay niya ang bag na naglalaman ng buhok ni Hans at sinabi kay Jian na dalhin ito diretsyo sa National Forensic Center. Pagkatapos ay nagmadali siya sa counter at nagtanong kung pwede niyang gamitin ang banyo. Nag-alinlangan ang clerk at nagtanong, "Panlalaki o pambabae?" Sumagot si Bien, "Panlalaki, syempre." Sa sandaling iyon, isang galit na sigaw ang narinig mula sa pasukan. "Abogado, alam kong nandyan ka. Lumabas ka." Nang makita ni Jian Juhu kung sino iyon, namutla ang kanyang mukha. Gumawa ng mabilis na desisyon si Bayan Haoji. Kailangan niyang tingnan iyon pero hindi dapat makita ni Han Zhangyue. Tinanong niya ang clerk kung nasaan ang pinto sa likod. Pagdating nila sa law office, pareho silang nakatingin ng hindi makapaniwala, hindi maintindihan kung paano nahanap ng mga lalaking iyon ang lugar. Nakatayo doon sina Wu Tesik at Huang Kyonggil, ang parehong dalawang lalaki na gustong pumatay kay Jian Jeho noong araw na iyon. Tumayo ang dalawa at lumapit, nang uuyam na sinabing, "Ang paghahanap sa mga tulad ninyo ang pinakamagaling naming gawin." Pagkatapos ay tumingin si Wu Taisik kay Jian Jeho at sinabing, "Na-diagnose ako na kailangan ko ng 780 linggong paggamot. Sa madaling salita, mananatili ako sa ospital hanggang sa aking ika-60 kaarawan. Kaya nasaan na ngayon ang magaling mong abogado?" Hindi inaasahan ni Bayan Haoji na hindi siya makikilala. Gusto niya silang patayin agad, pero kung mabubunyag ang kanyang pagbabalakayo, magdudulot ito ng walang katapusang gulo. Sa sandaling iyon, dumiretso si Wu Taisik kay Jian Jeho. Nagmamadaling sumagot si Jian, "Abala si Tito. Hindi siya darating ngayon." Ngumisi si Wu, "Relax ka lang. May madaling paraan para lumitaw ang abogado." Sa sumunod na segundo, lumapit siya kay Jian at marahas na itinaas ang kanyang kamay. "Kailangan ka lang naming bugbugin hanggang mamatay." Nang makita ito, walang pagpipilian si Bayan Haoji. Kailangan niya silang bugbugin hanggang halos mamatay at burahin ang kanilang mga alaala pagkatapos. Sakto namang may humawak ng mahigpit sa pulso ni Wu Taisik na nagpahinto sa kanyang kilos. Ang nakialam ay si Han Zongyue na hindi siya nakilala at nagtanong, "Abogado ka rin ba?" Hindi inaasahan ni Bayan Haoji na papasok si Han sa mismong sandaling iyon at hindi niya alam kung paano tumugon. Tulala lang na nakatayo si Jian Jehu. Ito ang unang pagkakataon niyang makita si Han Zongyue ng personal. Tumingin si Han kay Bayan Haoji at mahinahong nagtanong, "Banyo ba ito?" Nahihiyang sumagot si Bayan, "Opa, masyadong maingay dito kaya napatingin lang ako." Sa isip niya, hindi pa alam ni Han na ito ang law office ko. Kailangan ko siyang mailabas agad. Inayos ang salamin, kalmadong sinabi ni Han, "Isa itong business establishment. Umalis ka na ng tahimik ngayon o tatawag ako ng pulis para sa trespassing." Nang asar si Wu, "Kaibigan ka ba ng gagong abogado na yon? Kung ganoon, pwede kayong mamatay ng sabay ngayon." Malamig siyang binalaan ni Han, "Makinig kang mabuti. Mula sa sandaling ito, tigilan mo na ang pag-provoke sa akin. Gagantihan natin siya ng pang-insulto. Hindi ba marunong sumagot ang isang to? At kung hindi kami makinig, anong gagawin mo?" Bago pa siya matapos magsalita, tumama ang kamao ni Han sa panga ni Wu. Sa sumunod na sandali, nagpakawala si Han ng sunod-sunod na suntok. Ilang sandali lang, bumagsak ng malakas si Wu Taisik sa sahig. Tinapakan siya ni Han at malamig na sinabi, "Hahalungkatin ko lahat ng personal mong impormasyon, kung saan ka nakatira, sino ang kasama mo, at lahat ng konektado sa'yo. Bawat krimen na ginawa mo ay isa-isang darating sa mesa ko." Sa sandaling iyon, nanlaki ang mga mata ni Bayan Haoji dahil hawak ni Han ang work badge ni Bayan Haoji. Tahimik na nagdasal si Bayan na sana ay basagin ito ni Han nang hindi nag-isip. Kung hindi, malalaman ni Han na ito ang kanyang law office. Pero kabaligtaran ang nangyari. Tumingin si Han sa badge at malinaw na nakita ang pangalang Bayan Haoji. Pagkatapos ay pinakawalan ni Han sina Huang Kyonggil at Wu Taisik. Halatang nagulat sa pagkakataon, sinabi niya, "So ito pala ang opisina ni Bayan Haoji. Mukhang ang abogado natin ay nagtatrabaho sa lugar na hindi nasisikatan ng araw."
Dahil nandito na rin lang ako, dapat makilala ko man lang siya. Humarap siya kay Jin Jeho. Maaari mo bang tawagan si Bayan Haoji ngayon din? Nag-alangan si Jin. Sa tingin ko hindi siya libre para sumagot. Sa sandaling iyon, biglang hinawakan ni Han Zongyuan ang kamay ni Jin Jeho. Sasagot man si Bayan Haoji o hindi, malalaman natin kapag tumawag na tayo. Tawagan mo siya ngayon din sa harap ko. Malungkot na naisip ni Jin Jeho. Hindi niya alam ang motibo ni Han pero ang pagtawag ngayon ay magbubunyag ng lahat.